Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1091 hanggang 1100. Ang mahiwagang gamit ng prutas na tinik. Bakit ka naglalabas ng ganyang topic? Malinaw mong alam na ang aking dakilang amo na tiyuhin ay nasa maagang yugto pa lamang ng spiritual severing realm, at ikaw, isang maliit na babae, ay nasa huling yugto ng spiritual severing realm, at mayroon kang 5 clone, ngunit hindi ka gumawa ng anumang pagsisikap. Halos patayin mo na ako. Ang problema ay nalutas, si Yang Yiyu ay umupo sa lupa, at pagkatapos ay itinaas si Daor mula sa kanyang mga bisig, tinitigan si Daor ng mabangis, ang lahat ng ito ay foodie na naging sanhi ng gulo. Tumili. Nakita ni Daor na si Yang ay may masamang mukha, at siya ay tumili upang pasayahin siya, ang kanyang malalaking mata ay puno ng kainosentehan. Si Yang Yiyu ay parehong nagalit at natuwa. Hindi niya inamin na pinaparusahan niya ito, ngunit binalaan pa rin ito ang mundo ng paglilinang, hindi isang maliit na lugar tulad ng mundo ng mga bundok at dagat. Ang bawat talim ng damo at bawat puno sa mundo ng paglilinang ay maaaring nakamamatay. Sa susunod na yugto ng panahon, bawal kang gumawa ng gulo ng walang pahintulot ko. Sa pagkakataong ito, aalis na sana ako sa matitinik na gubat, ngunit ikaw, isang mahilig sa pagkain, ay nahawakan ang mga gamit ng ibang tao. Halos mamatay na ako sa pagod. Huwag kang kumilos ng mag-isa sa hinaharap, maintindihan mo. Squeak, naaawa na tumili si Daor at tumanggo ng paulit-ulit para ipakita na siya ay susunod. Pagkatapos ay inilagay niyang si Daor sa lupa at iniunat ang kanyang palad kay Daor at sinabi, ibigay ito. Squeak, napaatras si Daor at malakas na umiling. Ikaw. Umirap si Yang Yiyu. Sa oras na ito, tumingin si Xiang Waking sa mabangis na tingin ni Yang Yiyu kay Daor at hindi napigil ang sabihin, Tito Grandmaster, ano ang gusto mong ibigay ni Daor? Pakiramdam ko ay sobrang kinakabahan si Daor. Huwag mo siyang pakawalan. Mapait na ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, hindi mo naiintindihan ang Daor. May talento siya sa treasure hunting at natural na mahilig sa pagkain. Nagdulot siya ng napakalaking sakuna ngayon at naghukay ng mga tinik na bunga ng ibang tao. Ito ay dapat na isang magandang bagay. Mataas ang pamantayan ni Daor at hindi man lang minamaliit ang mga ordinaryong prutas. Dahil hindi naman masama ang mga prutas na maaari niyang hukayin sa panganib, at nadulas siya noon, malamang na naghukay na naman siya ng mga tinik. Si Daor ay likas na matalino at may iba pang mga bagay sa kanyang tiyan. Dapat may stock siya. Matagal na akong nagsusumikap, pero sinusundan lang ako ng foodie na ito para samantalahin. Kailangan kong humingi dito ng mga tinik na bunga. Matapos marinig ang paliwanag ni Yang Yiyu, naging curious din si Xiang Waking at tumingin kay Daor ng nagniningning na mga mata. Nakipag-usap na siya sa puno ng tinik noon, at sinabi sa kanya ng punong tinik na huwag kunin ang bungang tinik, ngunit alam lang ni Xiang Waking ang pangalan at hindi niya alam kung para saan ang bungang tinik. Ayon kay Yang Yiyan, dapat ay mabuti ang prutas na gusto ni Daor. Si Xiang Waking ay walang kasakiman, ngunit curious siya tungkol kay Daor. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Daor na dinala ni Grandmaster Yang Yiyan, naramdaman niya na siya ay pambihira. Kung ikukumpara kay Daor, mas sensitibo si Xiang Waking sa maliit na phoenix, at sa golden-haired unggoy, na parehong napakalakas na mga demon cultivator, ngunit hindi niya gaanong naramdaman ang tungkol kay Daor. Dahil mula nang makilala niya si Daor hanggang ngayon, hindi naramdaman ni Xiang Waking kung gaano kalakas si Daor, pero naramdaman lang niya na iba si Daor. Ngayon nakikinig sa mga salita ni Grandmaster Yang Yiyan, tumingin din siya kay Daor nang may pagkamausisa. Sa katunayan, si Yang Yiyan mismo ay hindi alam kung anong yugto na si Daor ngayon. Si Daor at ang maliit na phoenix ay pinigilan ni Huaqilyang sa bone altar sa loob ng mahigit 100 taon. Pagkatapos lumabas, hindi na naintindihan ni Yang Yiyan kung ano na si Daor ngayon. Gayunpaman, sa paghusga mula sa maliit na phoenix, kahit na ito ay pinigilan ng higit sa 100 taon, ito ay lumago pa rin. Ang apoy ng phoenix ay napakalakas noong nakaraan, at lalago rin si Daor. Tumili. Dahil mabangis na tinitigan ni Yang Yiyan, iniunat ni Daor ang kanyang kamay upang humingi ng isang bagay, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang batang iiyak, lubhang nakakaawa. Ngunit masyadong kilala niyang si Daor, at alam niyang ito ang specialty ni Daor, na nagpapanggap na nakakaawa. Sa tuwing nagkaka-problema siya noon, ginagamit niya ang trick na ito para harapin si Yang Yiyan, at gumagana ito sa bawat pagkakataon, kaya madalas ay hindi pinarurusahan ni Yang Yiyan si Daor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinarusahan si Daor, ngunit hiniling niya ang bungang tinik. Hindi pinansin ni Yang Yiyan ang pagkukunwaring kaawa-awa ni Daor, at sinabing nakadilat ang kanyang mga mata, ilabas mo ito, huwag mong hayaan ang iyong sarili na gawin ito. Sa pagharap sa hubad na pagbabanta ni Yang, alam ni Daor na hindi siya maaaring magtago,
at tumili siya, ibinuka ang kanyang bibig sa isang kislap ng liwanag, at dumura ng isang gatas na puting tinek na prutas sa palad ni Yang Yian. Ang mabangong gatas na puting prutas ang nagpalunok ng laway ng mga tao. Dati, dahil sa tensyon sa laban, hindi nila ito naramdaman. Ngayong nakaka-relax na sila, hindi napigilan ni Yang Yian ang paglunok ng kanyang laway nang makita niya ang bunga ng tinek, at ibinuka ang kanyang bibig upang lunukan ito sa isang lagok. Nang mailunok ang bungang tinek sa bibig, agad itong natunaw sa bibig, at naging mainit na agos na kumalat sa buong katawan. Nagulat si Yang Yiu at tuwang-tuwa. Nalaman niya na walang gaanong espiritual na enerhiya sa prutas na tinek. 99% ng buong prutas ay talagang kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos itong lemunin, ito ay nilamon ng mga Yuanying sa dantian. Pagkatapos ay naramdaman niyang bahagyang tumaas ang kapangyarihan ng Yuanshen. Ang Yuanying ang ubod ng pagbabago ng lahat ng kapangyarihan. Ang Yuanshen ay naninirahan sa Yuanying. Kung ito ay espiritual na enerhiya, ito ay dinadalisay ng Yuanying at magiging tunay na enerhiya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng bungang tinek ay nilamon at dinalisay ng Yuanying, na nagpapataas ng kapangyarihan ng Yuanshen. Ang kapangyarihan ng Yuanshen ay ang kapangyarihan ng kaluluwa, na lubhang sensitibo. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiu na mas malakas ang Yuanshen. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Maraming espiritual na kapangyarihan sa mundo, at umaasa rin ang mga magsasaka sa espiritual na enerhiya upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay napakabihirang, lalo na ang mga likas na kayamanan na maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa at palakasin ang primordial na espiritu. Ito ay hindi na walang likas na kayamanan, ngunit ang mga ito ay napakabihirang. Sa makatuwid, ang elixir o likas na kayamanan na maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa ay madalas na lumilitaw sa mataas na presyo, at posible pa na magsimula ang isang digmaan. Hindi inaasahan ni Yang Yian na ang bungang tinek na hinukay ni Dao Er ay talagang isang prutas na nagpapaganda sa primordial spirit. Ito ay isang kayamanan. Ang primordial na espiritu ay makabuluhang pinahusay. Kahit maliit, halata naman. Ito ay mahalaga na. Kung may sapat na mga bungang tinek, hindi ba siya makakagawa ng isang malaking hakbang pasulong sa primordial spirit? Sa kasalukuyan, siya ay nasa maagang yugto ng paghihiwalay ng mga espiritu. Sinabi sa kanya ng matanda na kung gusto niyang linangin ang isang makapangyarihang clone o ang siyam na paghihiwalay ng mga espiritu, ang primordial spirit ay dapat na napakalakas, dahil ang pangunahing punto ng paghihiwalay ng mga espiritu ay ang paghiwalayin ng espiritu at linangin ang clone. Ang siyam na paghihiwalay ng mga espiritu ay nangangahulugan na ang primordial spirit ay dapat maghiwalay ng siyam na primordial spirit powers, na ganap na paghiwalayin ang kapangyarihan ng primordial spirit mula sa primordial spirit. Kung walang suporta ng isang malakas na kaluluwa, imposibleng hatiin ang kaluluwa sa siyam na bahagi. Pagkatapos kunin ang tinek na prutas, nakita ni Yang Yian ang pag-asa. Ano pa ang makapagpapasaya sa kanya kaysa sa pagpapalakas ng kanyang kaluluwa? Ang unang pumasok sa isip ni Yang Yian ay ang magtanim ng mga bungang tinek. Kung tutuusin, hindi masyadong mabisa ang isa o dalawang tinek na bunga. Ang dami mong kinakain. Mas magiging malakas ang iyong kaluluwa. Sa sandaling lumabas ang ideyang ito, wala na itong kontrol. Maaaring hindi ito magawa ng iba, ngunit ito ay ganap na posible para sa kanya. Dahil mayroon siyang Chenkun pot space at ang tubig ng buhay. Sinabi ni Xiang Waking na ang bungang tinek ay ang asensya at sustansya na pinalaki ng puno ng tinek, na nangangahulugang kailangan niyang magtanim ng isang puno ng tinek sa espasyo ng palayok ng Chenkun. Sa pamamagitan ng punong tinek, naniwala siyang nasa tubig ng buhay, makakapagbunga siya ng tuloy-tuloy na daloy ng mga bungang tinek. Sa pagtalikod naman para maghukay ng mga tinek na bunga ay ayaw niya. Napakahirap lumabas, at magiging katangahan ang pagpasok muli ngayon. Anyway, sa misteryoso at makapangyarihang tubig ng buhay, siguradong magtatanim si Yang Yian ng mga punong tinek. Sa pag-iisip nito, sinunggaban ni Yang Yian ang matitinik na kagubatan na mahigit 20 metro ang layo, at ang kanyang tunay na enerhiya ay agad na naging isang higanteng kamay. Inakala ni Xiang Waking na si Yang Yian ay muling magpupunyagi sa puno ng tinek, at nagmamadaling sinabi, "Tito Grandmaster, huwag gawin iyon." Ngumisi si Yang Yian at sinabing, "Huwag kang mag-alala, pumuputol lang ako ng sanga ng tinek bilang souvenir." Habang nagsasalita siya, ang kamay ni Yang Yian, na pinalamutian ng tunay na enerhiya, ay naputol ang isang sanga na may 1 metrong tinek na kasing kapal ng kanyang braso at bumalik sa isang iglap. Saglit lang nang inig ang buong tinek na gubat at bumalik sa dati. Para naman kay Yang, natatawa siya, at sinabi kay Xiang Waking na may maliit na bahagi ng sanga ng tinek, "Xing girl, hintayin mo ako dito, pupunta ako sa gilid." Si Xiang Waking ay natigilan saglit, at pinanood siyang na pumunta sa likod ng isang malaking bato sa hindi kalayuan.
Saglit na bulong niya sa sarili, tumalikod at tinukso si Dower, napakaliit pa ni Dower, cute pa rin, at kahit sinong babae ay magkakagusto sa kanya. Tungkol naman kay Yang na nagtatago sa likod ng malaking bato, hindi niya talaga papakawalan ang sarili, ngunit pumasok siya sa espasyo ng Chen Kunpot na may matinik na mga sanga. Ayaw niyang may makaalam ng sikreto ng Chen Kunpot. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil siya ay natatakot sa gulo. Kung alam ni Xiang Waking, kailangan niyang magpaliwanag muli, pagkatapos ng lahat, siya ay mawawala sa kawalan ng hangin. Dahil na-absorb ng Chen Kunpot space ang mga fragment ng Tianzan upang mag-upgrade at mag-evolve sa huling pagkakataon, hindi pumasok si Yang Yiu para tingnan kung may anumang pagbabago sa loob. Nang ang kanyang orihinal na katawan ay pumasok sa espasyo ng Chen Kunpot, nakakita siya ng mga pagbabago, at ito ay isang malaking pagbabago na nagpakaba sa kanya, dahil natagpuan niya na ang tubig ng buhay ay talagang nagbago mula sa 9 na patak hanggang 3 patak, na nagpasimangot sa kanya. Kabanata 1092, Ebolusyon at Pag-upgrade ng Tubig ng Buhay. Ito ay may katwiran na sa bawat pag-upgrade ng Chen Kunpot, ang tubig ng buhay ay tataas lamang, ngunit ngayon ay hindi lamang ito tumaas, ngunit ito ay nagbago mula sa orihinal na 9 na patak sa 3 patak. Gayunpaman, nang tingnang mabuti ni Yang Yiu, nalaman niyang ang 3 patak ng tubig ng buhay ay iba sa dati. Nagbago ang kulay sa purple. Ang dating tubig ng buhay ay esmeralda berde. Ngayon ito ay naging kulay ube. Naisip ni Yang Yiu na ito ay dapat na isang pagbabago pagkatapos na ma-upgrade ang Chen Kunpot. Akala ko noong una, ang Chen Kunpot ay magkakaroon ng kayamanan na katulad ng tubig ng buhay at kapareho ng Spirit Peach, ngunit hindi ko inaasahan na ang tubig ng buhay ay unang magbabago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang espasyo ng Chen Kunpot sa lugar, ngunit wala siyang nakitang mga kayamanan na kapantay ng Spirit Peach at Water of Life, at hindi nagbago ang Spirit Peach. Tanging ang tubig ng buhay ang nagbago mula sa orihinal na 9 na patak hanggang 3 patak. Ngayon sa tingin ko ito ay dapat na isang upgrade ng tubig ng buhay. Ang 9 ay isang matinding bilang, at hindi ito tataas. Pagkatapos maabot ang matinding bilang ng 9 na patak, ito ay nagiging 3 patak, na dapat ay isang pag-upgrade. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, nalaman nga ni Yang Yian na ang alon ng buhay na ibinubuga ng tubig ng buhay ay mas malakas. Kasabay nito, tila may kakaibang hininga sa lilang tubig ng buhay, na nagbigay kay Yang Yian ng pakiramdam ng isang halimaw. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari, kaya hindi na niya iniisip iyon. Nais lamang niyang magtanim ng mga tinek na baging, upang magamit niya ang lilang tubig ng buhay upang subukan ang epekto. Anyway, hindi naman masama. Sa pangkalahatan, ang mga pagbabago sa Chen Kunpot sa pagkakataong ito ay hindi malaki, na ikinadismaya ni Yang. Naisip niya na kahit papaano ay maaaring mas malaki ang espasyo, hindi ba? Ang resulta ay pareho pa rin, iyon ay, ang tubig ng buhay ay naging 3 lilang patak. Kung mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo. Napabuntong hininga si Yang, umiling at lumapit sa espasyo ng Chen Kunpot na libu-libong metro ang laki. Natagpuan niya ang isang piraso ng bukas na espasyo sa gilid at ipinasok ang kalahati ng sanga ng tinek sa lupa. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at nagpatawag ng isang patak ng lilang tubig ng buhay upang diligin ang sanga ng tinek. Noong una, palalabnaw niya ng tubig ang tubig ng buhay bago dinilig ang sanga ng tinek, ngunit sa pag-aakalang walang ugat ang sanga ng tinek, nagpasya siyang direktang maghulog ng isang patak ng tubig ng buhay upang subukan. Nang ihulog ni Yang Yian ang lilang tubig ng buhay sa lupa sa ugat ng sanga ng tinek, isang malabong lilang halo ang kumislap sa lupa. Sa susunod na sandali, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto, at mabilis siyang umatras nang hindi nag-iisip. Boom! Sa isang napakalaking dagandong, isang malaking alon ng hangin ang biglang sumambulat mula sa sanga ng tinek. Biglang umatras si Yang Yian matapos maramdaman ng malaking enerhiya. Sa kanyang paningin, nakita niya na ang mga sanga ng tinek ay nagsimulang mamaga sa bilis na nakikita ng mata. Nabasag ang lupa. Bilang may-ari ng Chen Kunpot Space, hindi makontrol ni Yang Yian ang buong Chen Kunpot, at masasabi pa nga na ang kanyang pag-unawa sa Chen Kunpot ay dulo lamang ng iceberg, ngunit na-control pa rin niya ang espasyo ng Chen Kunpot na lumitaw sa 1,000 metrong espasyo. Lahat ng nangyari sa kalawakan ay mararamdaman. Nang tumulo ang lilang tubig ng buhay sa sanga ng tinek, hindi lamang ito nagugat kaagad sa lupa, ngunit tumubo din ito ng hindi mabilang na mga rhizome. Ang pangunahing tangkay ay direktang tumaas sa hangin na may dagandong, at mabilis na tumubo ang mga sanga. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang matayog na puno ng tinek. Umatras si Yang Yian ng mahigit 100 metro bago huminto, dahil kumalat din ang puno ng tinek at lumaki ng 100 metro. Hindi mabilang na mga sanga ang tumubo, at ang bawat baging ay kasing kapal ng hita. Sinakop nito ang isang lugar na 100 metro ang radius at humigit kumulang 12 dosenang talampakan ang taas.
Isang patak lamang ng lilang tubig ng buhay ang nagkaroon ng napakalakas na epekto, na nagpapahintulot sa kalahating putol na sanga ng tinik na tumubo sa ganoong punto, na lubhang nakakatakot at matatawag na mito. Isang patak lamang ng lilang tubig ng buhay ang kalahati ng sirang sanga ng tinik ay naging matayog na puno. Napagtanto ni Yang Yian kung gaano kakilakilabot ang epekto ng tubig ng buhay matapos itong maging lila. Iniisip ang nakakatakot na epekto ng tubig ng buhay, nasa sabik si Yang Yian. Isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang isipan, at nilunok niya ito nang hindi nag-iisip. Naisip niya na ang tubig ng buhay ay napakaganda pagkatapos itong umunlad, kaya ang paglunok ng isang patak ay magpapahusay sa kanyang sariling espiritual na kapangyarihan o makalusot. Isang patak ng tubig ng buhay ang nilamon ni Yang Yian, ngunit sa paghihintay ng mahabang panahon, walang reaksyon. Walang malakas na espiritual na kapangyarihan gaya ng inaakala, walang pagpapabuti sa paglilinang, at kahit na walang pisikal na lakas. Ito, walang epekto. Si Yang Yian ay hindi naniniwala sa kasamaan, at naramdaman ito ng mabuti. Pagkaraan ng ilang minuto, nabigo siya at sa wakas ay nakilala niya ang isang katotohanan. Matapos ang tubig ng buhay ay naging lila, maliban sa malakas na sigla, wala itong epekto sa kanya sa ibang mga aspeto. Sa madaling salita, ang kasalukuyang tubig ng buhay ay karaniwang walang silbi sa sangkatauhan. Mula sa mga resulta ng eksperimento, ito ay pinaka-epektibo para sa mga nilalang. Hindi ko alam kung may epekto ito sa lahi ng halimaw. Kailangan kong maghintay at makita. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait na ngumiti si Yang Yian at tumigil sa pag-aalala tungkol sa epekto ng tubig ng buhay. Maaari itong magkaroon ng napakalaking epekto sa mga sanga ng tinik. Sa katunayan, alam niyang dapat siyang makontento. Hindi lahat ng magagandang bagay ay makukuha. Walang perpektong bagay sa mundo. Kung ito ay talagang perpekto, ito ay magiging isang kalamidad. Dahil ang mga bagay ay magiging kabaligtaran kapag naabot nila ang sukdulan, ang prinsipyong ito ay maaaring ilapat sa anumang bagay. Isipin ito, mayroon siyang napakalakas na tubig ng buhay, at mas mabilis siyang makakapag-ani ng espiritual na gamot sa hinaharap. Ito ay napakakamangha-manghang. Sa paggalaw ng kanyang espiritual na kamalayan, tumingin siya sa lupa kung nasaan ang punong tinik. Sa sumunod na sandali, tumawa si Yang Yian. Nakita niya ang mga bungang tinik na tumutubo sa mga ugat ng punong tinik sa lupa, at ito ay hindi kakaunti, mayroon kasing siyam. Ang siyam ay hindi maliit na bilang. Si Dao ay nagdulot ng napakalaking sakuna, at natagpuan lamang ang 3 mula sa matitinik na kagubatan. Ginamit niya ngayon ang tubig ng buhay upang direktang magtanim ng siyam, na hindi maliit na bilang. Dumukot siya ng gatas na puting tinik na prutas mula sa manipis na hangin sa lupa. Lumitaw ito sa kanyang kamay. Ito ay kasing laki ng isang ordinaryong patatas at naglalabas ng kakaibang espiritual na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Ibinuka ni Yang Yian ang kanyang bibig at lumunok ng isa. Pagkalipas ng ilang minuto, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Yian. Nalaman niya na ang espiritual na enerhiya na nakapaloob sa tinik na prutas na kanyang nilinang sa tubig ng buhay ay mas malaki kaysa sa natagpuan ni Dao sa matitinik na kagubatan, at ang kanyang kaluluwa ay muling lumakas. Mayroon pa ring 8 sa lupa. Kahit nakainin sila ni Yang Yian ng sabay-sabay, lalagaw silang muli hanggat naroon ang puno ng tinik. Gayunpaman, hindi siya naghanda sa pagkuha ng mga ito dahil alam niyang sayang ang direktang pagkuha ng bungang tinik. Siya ay maglalaan ng oras upang pinuhin ito sa isang soul-type na elixir, na magiging mas epektibo. Dagdag pa rito, matagal na siyang nasa Chenkunpot space at kailangang maghanda para lumabas, kung hindi ay mag-aalala si Xiang Walking kapag nalaman niyang nawawala siya. Ang pangunahing prioridad sa ngayon ay ang pumunta sa 5 elementong lupain, hanapin ang 5 Chi Chao Yuan grass, at pagkatapos ay pinuhin ang Chao Yuan Dan para kay Li Fenggayo at sa 9 na babae, upang mapagbuti nila ang kanilang paglilinang. Alam ni Yang Yian na ang balita ng muling paglitaw ng Xingchen sect ay hindi itatago ng napakatagal, at sa kalaunan ay malalaman ito ng mga pangunahing puwersa sa milyon-milyong milya ng Xingchen Mountains. Sa oras na iyon, maaaring ito ay isang malaking problema, at habang tumatagal ang pakikibaka para sa karapatang magsalita ay naantala, mas magiging magulo ang hilaga at timog ng Xingchen Mountains. Pagkatapos ng pag-iisip, umalis si Yang Yian mula sa espasyo ng Chenkunpot at lumabas mula sa likod ng malaking bato. Oo nga, nakita niyang naiinip nang naghihintay si Xiang Walking. Grandmaster, bakit? Ang tagal mo. Ahem, hindi maganda ang pakiramdam ko. Walang kabuluhang ungol ni Yang Yian. Ang kanyang paylay na palusot ay maaari lamang lokohin ang isang simpleng babae na tulad ni Xiang Walking. Okay, let's go. Sabi ni Yang Yian. Tumango si Xiang Walking, well, ayon sa sinabi ng senior sister, ang 5 Elements Land ay pagkatapos tumawid sa bundok sa harapan at bumaba sa bangin. Tumingin si Yang Yian sa bundok na lumitaw sa gitna. Ito ay hindi masyadong matangkad, at ito ay wala.
Sinabi ni Li Fengyo na may lalabas na bundok pagkatapos tumawid sa Scissors Canyon, at ang Five Elements Land ay nasa kabilang bahagi ng bundok. Paglabas sa matitinik na kagubatan, nakatawid na sila sa Scissors Canyon. Ngayon kailangan lang nilang pumunta sa burol ilang daang metro ang layo, at pagkatapos ay bumaba sa bangin patungo sa 5 elementong lupain. Naglakad na silang dalawa. Makalipas ang kalahating oras, umakyat silang dalawa at ang espiritong hayop sa tuktok ng bundok. Ito ay orihinal na isang maliit na bundok, at hindi mahirap umakyat. Wala silang nakasalubong na halimaw o katulad nito, na nagpaga ng pakiramdam ni Yang Yio. Gayunpaman, nang siya at si Xiang Waking ay tumayo sa tuktok ng bundok, nakita nila na may bangin sa kabilang bahagi ng bundok. Nakatayo sa tuktok ng bundok at nag-iisip na tumingin sa ibaba, sumimangot si Yang Yio. Ang bundok sa ibaba ay mga 50 hanggang 60 talampakan lamang ang taas, ngunit ang bangin ay higit sa ilang dosenang talampakan ang taas, at walang katapusan. May hamog at ambon sa ibaba, at walang nakakaalam kung gaano ito kalalim. Hinala ni Yang Yio na ito ay isang Tiankeng. Chapter 1093, Pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Hindi makatutuhanang direktang lumipad pababa, dahil sinabi sa amin ni Li Fengyo na huwag lumipad, at hindi binalak ni Yang Yio na lumipad pababa. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung mayroong anumang espesyal sa ibaba ng mahamog na lugar? Bukod dito, mukhang napakalalim, at palaging may takot sa hindi kilalang lugar. Mas ligtas na bumaba sa bangin. Hindi bababa sa nakakapanatag na bumaba sa bundok. Anyway, siya at si Xiang Waking ay mga cultivator at hindi nangangailangan ng anumang mga lubad. Maaari silang bumaba ng direkta sa pamamagitan ng paghawak sa pader ng bundok. Mag-ingat ka, bababa tayo sa bundok. Sinabi ni Yang Yio kay Xiang Waking at nanguna upang bumaba sa bangin. Ang bundok ay hindi patayo, ngunit may ilang mga patong ng mga bato, na maaaring magamit para sa pagkilos. Sa loob ng kalahating oras, bumaba ang dalawa ng 40 o 50 talampakan, ngunit wala pa ring makita sa ilalim ng lupa. Umaambon pa kaya kailangan nilang matulog sa bundok. Makalipas ang 1 oras, 2 oras, at 3 oras, ganoon pa rin, ngunit ang hamog ay lumalim. Pagkaraan ng ika-6 na oras, tinansya ni Yang Yio na sila ni Xiang Waking ay bumaba ng bundok ng mga 700 hanggang 800 talampakan. Pagtingin sa ibaba, nawala ang mga ulap at hamog, at isang mahinang liwanag ang makikita sa ibaba, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Anyway, may mga 100 hanggang 200 feet pa rin. Ngunit para kina Yang Yio at Xiang Waking, nakakita sila ng pag-asa, dahil alam nilang malapit na silang mapunta. Habang pababa sila, lumalabo ang liwanag. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang nakalapit ang dalawa sa lupa. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita ni Yang Yio at Xiang Waking ang buong larawan ng underground. Ito talaga ang lupain ng 5 elemento. Nakakita rin sila ng isang nakakalokang eksena. Maaari itong tawaging lupain ng 5 elemento dahil ang parehong lugar ay maaaring magtipon ng 5 uri ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang 5 uri ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay ang 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Nauunawaan ng bawat magsasaka na ang 5 elemento ay kapwa na buo at pinipigilan, at hindi ito magiging matatag kung ang isa sa 5 elemento ay nawawala. Sa wakas, ang pagtitipon ng 5 elemento ay ang pinakamatatag. Mahigit 10 talampakan lang ang ibaba nito. Huminto si Yang Yian at tumingin sa anyong lupa sa ibaba. Naramdaman din niya ang kahangahangang balanse ng 5 elemento ng langit at lupa sa panahon. Tunay na ang 5 elemento ang magkaparehong nabuo at pumipigil sa isa't isa, at patuloy silang tumatakbo, na bumubuo ng isang natatanging kapaligiran sa anyong lupa. Mahigit 10 talampakan sa ibaba, isa lang itong mala fairyland na eksena. Upang maging tumpak, ito ay dapat na isang malaking mundo ng lambak. Mula sa lugar, mahirap pa ring makita ang buong larawan, ngunit hindi naman ito maliit. May makapal na hamog sa di-kalayuan, na sumasakop sa anyong lupa, at mahirap makita kung gaano ito kalaki. Tinansya ni Yang Yian na mayroon ding ilang milya ng mga lugar na nakikita. Malago at mayayabong ang mga bulaklak, halaman at puno. Kitang-kita na may mga sinaunang nagtataas ang puno na may malalagang sanga at dahon. Ang ilan sa kanila ay maaaring yakapin ng 7 o 8 tao. Maging ang mga damo ay ilang metro ang taas. Ito ay talagang isang mundo sa ilalim ng lambak na may walang limitasyong sigla. Sa himpapawid, nakikita ni Yang Yian ang mga bato, halaman, mainit na bukal na may makapal na fog, at malalim na berdeng malamig na pool. Ito ay talagang isang lugar kung saan nagtatagpo ang 5 elemento. Sa matinding pagkabigla, mabilis na dumaong sina Yang Yian at Xiang Waking. Ang buong lambak ay nagmumukhang isang malaking pabilog na anyong lupa, sa pagkakaroon ng 5 elemento, o ang espesyal na kapaligiran ng anyong lupa ang naging sanhi ng paglitaw ng 5 elemento.
Sina Yang Yian at Xiang Waking ay dumaong sa gubat sa ilalim ng lambak. Maaari itong madama na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito ay napakayaman, ilang beses kaysa sa labas ng mundo, ngunit ito ay ang interweaving ng 5 elemento. Karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito sa lahat, dahil sa mga limitasyon ng pangangatawan at pagsasanay, tiyak na mayroong isang salungatan. Ngunit si Yang Yian ay tiyak na exception. Ang bentahe ng kanyang Chenkun Zhaohuagang ay makikita rito. Bilang karagdagan, siya ay isang 5 elemento ng pangangatawan at maaaring sumipsip ng anumang kapangyarihan. Pinapatakbo niya ang pagsasanay upang matako na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa ilalim ng lambak. Bukas ang mga butas ng katawan ng taong ito, at comfortable na siya gaya ng dati. Kaya tiningnan siya ni Xiang Waking na parang halimaw. Anyway, hindi siya naglakas loob na i-absorb ang 5 chi dito para mag-ensayo, dahil limitado ang practice at pangangatawan. Kapag ang pagsipsip ng 5 chi sa katawan ay hindi tama, ito ay magiging isang kalamidad. Siya ay isang purong nag-iisang katangian ng apoy na espiritual na ugat na pangangatawan. Medyo naiingit si Xiang Waking kay Yang Yian, ang tiyuhin ng ninuno. Mas lalo kong nararamdaman na isa siyang halimaw, at napaka-misteryoso. Sa daan, natagpuan ni Xiang Waking ang maraming hindi kapani-paniwalang bagay sa Yang Yian, na sariwa sa pakiramdam. Halimbawa, ang mga kasanayan sa espada na ginamit niya ay napakalakas, tulad ng kanyang espiritual na alagang hayop, at ngayon ay nalaman niyang kaya niyang ipasok ang 5 chi sa kanyang katawan nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi ko talaga alam kung ilang sikreto pa niya. Lumingon si Yang Yian at tumingin kay Xiang Waking na nakatingin sa kanya. Bakit ka nakatitig sa akin? Hindi. Sa tingin ko lang ay napaka-espesyal mo, Grandmaster. Hehe, maganda ang paningin mo. Binuksan niyang ang boasting mode nang walang pag-aalinlangan. Sa pagharap sa isang simpleng batang babae tulad ni Xiang Waking, si Yang ay natigilan nang siya ay nagloloko, at nakita ang maliliit na bituin ng paghanga mula sa kanyang mga mata sa ilang salita. Ang ilang mga bagay na ito ay nasiyahan sa walang kabuluhan ni Yang. Ang sarap sa pakiramdam na makasama ang isang babaeng tulad ni Xiang Waking. Grandmaster, feeling ko medyo kakaiba ang lugar na ito. May natuklasan ka ba? Biglang sabi ni Xiang Waking. Kakaiba? Anong kakaiba? Wala akong nakitang kakaiba. Sabi ni Yang Yian. Hindi ko rin maipaliwanag. Palagi akong hindi mapalagay, parang may nakatitig sa amin. Nag-iisip na sabi ni Xiang Waking. Naging alerto na rin ngayon si Yang Yio. Alam niya na ang pangunawa ni Xiang Waking ay iba sa mga ordinaryong magsasaka. Dahil nagkaroon siya ng ganitong pakiramdam, malamang na umiral ito. Mas mabuting mag-ingat. Squeak, sa oras na ito, tumawag din si Daor. Daor, kakaiba ang lugar na ito. Mas mabuting manahimik ka na lang at huwag mo na akong guluhin. Medyo nag-alala si Yang Yian kay Daor, kaya binigyan pa rin niya ito ng babala. Tumili. Si Daor ay binigyan ng babala ni Yang Yian, ngunit hindi rin siya nasisiyahan, na parang sinasabing alam ko. Matapos sabihin ito ni Xiang Waking, laminggalinga si Yang Yian sa paligid dahil nalaman niyang may mali sa lugar na ito. Ang lugar kung saan sila nanirahan ni Xiang Waking ay isang malaking gubat, na dapat ay lugar ng 5 elemento ng kahoy. Logically, may malalagang halaman dito. Kahit na walang malalaking hayop, dapat mayroong ilang maliliit na insekto sa mga palumpong. Ngunit nang laminggalinga siya, wala siyang nakita kahit isang higad. Ito ay isang malubhang paglabag sa mga batas ng kalikasan. Ang phenomenon na walang insekto ay maipapakita lamang na hindi simple ang lugar na ito. Sa pangkalahatan, mayroong 2 uri ng mga geographical na kapaligiran. Ang isa ay ang isang lugar ay baog. Sa kapaligirang ito, marahil ay may ilang malalaking bagay na lason. Ang isa pa ay ang lugar kung nasaan sila ngayon ay halatang malago sa mga halaman, ngunit walang kahit isang insekto na nakikita. Mayroong 2 resulta. Ang una ay mayroong isang bagay na nakakatakot sa lugar na ito, isang mahinang alien na insekto, at ito ay isang uri ng pag-iral na naninirahan sa mga grupo. Ito ay kumakain o nagtataboy ng maliliit na insekto o malalaking mabangis na hayop at halimaw, kaya mayroong isang kapaligiran kung saan walang maliliit na insekto ang makikita. Ang pangalawa ay tiyak na mayroong ilang nakakatakot na halimaw dito, dahil alam ni Yang Yian na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mayroong ilang malalakas na halimaw, at ang pressure na ibinubuga ng kanilang mga katawan ay sapat na upang itaboy ang ibang mga grupo. Kahit na ang isang uod ay maaaring likas na makaramdam ng presyon at magtago. Pagkatapos pag-isipan ito, hindi napigilan ni Yang Yian ang bahagyang kaba. Ang huli, magiging mahirap iyon. Hindi naman sa hindi pa siya nakakita ng mga halimaw, at napatay pa niya ang mga ito, ngunit iyon ay nasa Mountain at Sea Realm. At ito ang Cultivation Realm, isang mundo na may mas makapangyarihang batas at komprehensibong batas kaysa sa Mountain and Sea Realm.
Ang mga halimaw sa realm ng paglilinang ay dapat na mas malakas kaysa sa mga nasa realm ng bundok at dagat. Higit pa rito, sa lupaing ito ng 5 elemento, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga halimaw ang dadalhin? Kaya't hiniling niya kay Xiang Waking na magsaya at maingat na damhin ang nakapalibot na kapaligiran, umaasa na ang kanyang espesyal na kakayahan sa pangunawa ay makakaiwas sa panganib. Si Xiang Waking ay hindi sinasadya na medyo kinabahan ni Yang Yiyo, at tumanggaw ng paulit-ulit upang ipakita na naiintindihan niya. Sa kadahan-daang naglakad pasulong ang dalawa. Para mahanap ang 5 Chi Chao Yuan Grass, kailangan nilang pumunta sa gitna ng 5 Elements Land, na ipinaliwanag ni Li Fenggayo. At ito lang ang 5 Elements Wood Zone. Naglakad silang dalawa sa mga gaps sa gubat. Gayunpaman, walang kalsada dito, kaya maaari lamang silang sumulong sa direksyong ito. Pagkaraan lang nilang dalawa maglakad ng 12 ng metro, biglang huminto si Xiang Waking at nagsabi, "Tito Ancestor, ay. Feeling ko may sumusunod sa atin." Medyo natakot si Xiang Waking nang magsalita siya. Tumili. Sa oras na ito, si Daor na nakasquat sa kanyang balikat ay gumawa ng malakas na tili at umungol sa likuran. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo at nilinggan niya ang kanyang ulo. Huwala. Nakita niya ang isang ligaw na damo na higit sa isang tao ang taas na umaalog-alog ng mahigit 10 metro sa likuran niya. Bagamat hindi ito masyadong marahas, tiyak na hindi ito isang bahagyang paggalaw, dahil walang hangin. Kabanata 1094, ang haring ito ay ang natatanging 5 elementong hayop sa mundo. Ang mga damo sa hindi kalayuan ay nanginginig, at sina Yang Yiyo at Xiang Waking ay medyo kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay ang lupain ng 5 elemento, at ang kapaligiran ay masyadong kakaiba sa lahat ng aspeto. Isa pa, wala man lang naramdamang hininga ang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng damo. Halimaw ba ito o iba pa? Ang hindi malinaw, mas kinakabahan ako. Likas lang ng tao. Agad na hinawakan ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, handang lumaban anumang oras. Sa oras na ito, marahas na gumagalaw ang mga damo. Umuungol. Sa isang tila tigre na dagandong, isang matangkad na hayop ang tumalon mula sa likod ng mga damo at tumayo sa harap ni Yang Yiyo at Xiang Waking. Buti na lang at hindi ito agad nakalusot sa kanila, at ang dalawang gilid ay may distansyang mahigit 10 metro. Sa mga mata ni Yang Yiyo, isang halimaw. Dahil mukhang napakagulo, may sawang sungay ng dragon sa ulo. Mukha itong leon sa unang tingin, ngunit may parang tigre na king rune sa noo nito. Ang buhok nito ay makalupang dilaw, ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng napakaliwanag na pakiramdam. Napakahaba ng buhok nito, tinatayang nasa kalahating talampakan ng haba, at napakakinas. May 5 kulay ng guhit sa pagitan ng buhok nito. Sa unang tingin, hindi naman masama. Ang 4 na paa nito ay hugis leon, at ang buntot nito ay parang buntot ng baka. Tanging ang mahabang buhok sa dulo ng buntot ay matingkad na pula, tulad ng nagninangas na apoy. Ang katawan nito ay halos 3 metro ang haba, nakatayo sa tapat ni Yang Yiyo at Xiang Waking at nakatingin sa kanila. Ito ay higit sa 2 metro ang taas. Napakaningning ng malalaking itim nitong mata. Nakikita ni Yang Yiyo ang paghamak at kaunting pagkasuklam at puot mula sa mga mata ng halimaw na ito. Nakatitig ang dalawa sa halimaw na ito, at medyo nakaramdam sila ng takot. Hindi naramdaman ni Yang Yiyo ang anumang demonyong enerhiya o pagbabago ng enerhiya mula sa halimaw na ito. Para siyang ordinaryong hayop. Ngunit alam niya na ang halimaw na maaaring palihim na mag-target sa kanila at lumitaw sa lupaing ito ng 5 elemento ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Hindi niya maramdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya. Isa itong napakalakas na halimaw o may kakaibang talento para itago ang aura nito. Hindi mahalaga kung alin iyon, hindi ito maganda ngayon. Nagtanong si Xiang Waking sa mahinang boses, "Grandmaster, ito ba? Ang halimaw na ito ay isang halimaw. Anong klaseng halimaw yan?" Bumulong si Yang Yiyo, "Ito ay dapat na isang halimaw, ngunit ano? Ito ay dapat na isang 4 na paa na hayop, isang pinaghalong hayop." Natural na hindi kilala ni Yang Yiyo ang ganitong uri ng halimaw. Nabasa na niya ang mga klasikong ibinigay sa kanya ng matanda, na may mga espesyal na tala ng mga halimaw at halimaw, ngunit hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng halimaw, na mukhang lahat at wala. Ang mga halimaw sa mga class eco ay lahat ay may mga bakas na sinusundan, o anumang halimaw, maging ang banal na hayop, ay may pamana ng dugo at mga bakas na kasunod, ngunit ang halimaw na nasa harap niya ay isang hayop na may 4 na paa sa mga mata ni Yang Yiyo, isang halo-halong hayop lamang. Bilang. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, ang halimaw na kaharap ay biglang umuungol, na parang galit na galit. Ngunit pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyan at Xiang Waking ang halimaw na nagsasalita ng galit, nagsasalita ng wika ng tao, "Damn human, ako ay isang uri ng langit at lupa, isang pinakamataas na hayop na ipinanganak mula sa 5 elemento ng langit at lupa, hindi isang pinaghalong hayop.
Ako lang ang nag-iisa sa mundo ang Five Elements Beast, ang hari ng lahat ng hayop. Ang Five Elements Beast, na nagsasabing siya ang hari, ay umungal kina Yang Yian at Shang Waking na parang dumanas siya ng matinding kahihiyan. Gayunpaman, gumaan ang loob ni Yang Yian, dahil ang kabilang partido ay nakapagsasalita ng wika ng tao, na malinaw na nangangahulugan na siya ay isang matalinong nilalang at maaaring makipag-usap. Hanggat maaari silang makipag-usap, ito ay magiging madali. Alam niya na hindi lahat ng nilalang sa mundo ay napupuot sa mga tao, at hindi naman nila kailangang lumaban hanggang kamatayan kapag nagkita sila. Ahem, ano ang Five Elements Beast? Sinubukan ni Yang Yian na makipag-usap. Roar! Tawagin mo akong Five Elements King, huwag mo akong tretuhin bilang isang mababang halimaw, ako lang ang Five Elements Beast King sa mundo, mas mataas kaysa sa mga kasuklam-suklam na tao. Galit na pinutol ng Five Elements Beast si Yang Yian. Gustong tumawa ni Yang Yian nang marinig niya ito. Ang tanga na ito ay paulit-ulit na nagsasabi na hindi siya isang hayop, ngunit sinabi niya pa rin na siya ay isang limang elemento na hayop. Bukod pa rito, narinig niyang sinumpa niya ang mga tao dahil sa pagiging kasuklam-suklam. Nagulat ito kay Yang Yian. Parang ang hanggal na limang elementong hayop na ito ay tiyak na nalinlang ng mga tao. Kung iisipin, ang sangkatauhan ang pinuno ng lahat ng espiritu. Gaano man kataas ang IQ ng mga halimaw, mayroon pa rin silang masalimuot na puso ng tao. Normal na malinlang ang hanggal na limang elementong hayop na ito. Ngunit sa kabilang banda, kung talagang nalinlang ang limang elementong hayop na ito, mahihirapan siyang makipag-usap sa limang elementong hayop na ito sa susunod, dahil hindi na ito nagtitiwala sa mga tao. Sa halip, nagdulot ito ng problema para kay Yang Yian. Siya at si Shang Waking ay pumunta rito upang hanapin ang limang Chi Chao Yuan Grass. Mas mabuti kung maiiwasan nila ang gulo. Bukod dito, ang limang elementong hayop na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi pangkaraniwang pakiramdam, kaya mas mahusay na subukang makipag-usap dito. Okay, Five Elements King, mali ako. Hindi namin sinasadyang masaktan ka at pumasok sa teritoryo mo. Mangyaring bigyan kami ng ilang kaginhawaan. Pumunta kami rito para maghanap ng espiritual na gamot at aalis kami pagkatapos naming mahanap ito. Sinabi ni Yang Yiu sa ilang salita. Sa oras na ito, ang Five Elements Beast ay nanunuya, naghahanap ng espiritual na gamot. Nandito ka ba para hanapin ang Five Chi Chao Yuan Grass? Natigilan si Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na alam talaga nitong Five Elements Beast ang tungkol sa Five Chi Chao Yuan Grass. Nang walang pag-iisip, sinabi niya ng may kagalakan, oo, narito kami upang hanapin ang limang Chi Chao Yuan Grass. Kung alam mo kung saan ito, mangyaring ipaalam sa akin. Gagantimpalaan kita ng mga espiritual na bato. Ha. Sa oras na ito, ibinuko ng Five Elements Beast ang dagwang bibig nito at tumawa ng malakas. Natarante sina Yang Yiu at Shang Waking. Hindi nila maintindihan kung bakit napakalakas ng tawa nitong Five Elements Beast matapos marinig ang Five Chi Chao Yuan Grass. Mukhang ang tanggang hayop na ito ay may sakit sa ulo. Bulong ni Yang sa sarili. Pagkatapos ay biglang tumigil sa pagtawa ang Five Elements Beast, ngunit biglang nagbago ang tono nito. Nanlamig, admonition, kasuklam-suklam na tao, sa tingin mo ba ay damo ang limang Chi Chao Yuan Grass? Sinasabi ko sa iyo na ang Five Chi Chao Yuan Grass ay ang kayamanan nitong limang elementong lupain, bakit ko sasabihin sa iyo? Pagkatapos sabihin ito, ang Five Elements Beast ay sumangot ng malamig at nagpatuloy, libu-libong taon na ang nakalilipas, itong limang elementong lupain ay dumating din sa isang tao. Noong panahong iyon, hindi ko alam na ang sangkatauhan ay talagang puno ng masamang tubig, kasuklam-suklam at walang hiya, puno ng tuso. Originally, nakipag-appointment ako sa kanya, at tinulungan ko siyang makuha ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Chao Yuan Grass, at pagkatapos ay tinulungan niya akong alisin ang isang malaking kaaway, isang magandang bagay para sa lahat. Ngunit pagkatapos niyang makuha ang Waki Chao Yuan Grass, naalarma niya ang aking malaking kaaway, at pagkatapos ay tumakas siya, ngunit ako ay nasugatan. Sa tingin mo ba kayong mga tao ay kasuklam-suklam at walang hiya? Ha! Sa pagtatapos ng mga salita, umungal ang 5 Elements Beast, at naunawaan ni Yang Yiu at Shang Waking. Tila may niloko ang 5 Elements Beast at nagkaroon ng psychological shadow. Hindi nakakagulat na isinumpa niya ang hamak at kasuklam-suklam na mga tao sa sandaling makita niya siya at si Shang Waking, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ngayon naisip ni Yang Yiu, maaaring ang 5 Elements Beast ay niloko ng ilang ninuno ng Xing Chenmen. Kung iisipin, posible talaga. Masyadong malayo ang lugar na ito, sa ilalim ng kailaliman ng libu-libong talampakan, at kakaunti ang mga tao. Kung siya at si Shang Waking ay walang maparuta na ibinigay ni Li Fengyou, maaaring hindi nila mahanap ang lugar na ito. Posibleng ang ninuno talaga ng Xing Chenmen ang nanloko sa 5 Elements Beast.
Kung totoo ito, dapat mag-ingat si Yang Yiyo. Kung alam ng Five Elements Beast na siya at si Shang Waking ay mula sa Stargate, ang Five Elements Beast ay maaaring paghiwalayin silang buhay. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, talagang batas ng kalikasan ang umiikot at nagbabayad. Matagal na ang nakalipas, dinaya ng mga ninuno ng Stargate ang Five Elements Beast para makuha ang 5 Chi Chao Yuan Grass, at ipinagpalit ito ng napakalaking espiritual na bato para sa Stargate. Sa hindi inaasahan, libu-libong taon na ang lumipas, siya at si Shang Waking ay dumating upang mahanap ang 5 Chi Chao Yuan Grass dahil sa Stargate, at ngayon ay naghihintay sila sa kanila ng Five Elements Beast. Ito ay talagang ganti. Ano man ang mangyari, komandat siya kay Shang Waking at sumenyas na hindi niya dapat sabihin na siya ay mula sa Stargate. Habang iniisip niya ito sa kanyang puso, muling nagsalita ang Five Elements Beast, sinabi ng hamak na taong iyon na siya ay mula sa bastos na Stargate. Kayong dalawang junior ay hindi rin taga Stargate, tama ba? Nagulat si Yang Yiyo nang sabihin niya ito. Ito talaga ang ninuno ng Stargate. Pagkatapos ay huminto siya at nagsabi, paano posible na tayo ay mula sa Yunmen? Ni hindi nga namin alam kung ano ang Stargate. Talagang, sabi ng Five Elements Beast sa mahabang boses, ang kasuklam-suklam na tao na iyon ay nagpakita sa akin ng kanyang paraan ng paglilinang noon. Dahil hindi ka taga Stargate, maaari mong ipakita sa akin ang iyong paraan ng paglilinang. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo nang sabihin niya ito, ngunit nanatili siyang kalmado sa kanyang mukha. Kung tutusin, marami na ring nasangkot siyang sa malalaki at maliliit na laban. Gayunpaman, ang simpleng mukha ni Shang Waking ay agad na nagbago, at hindi niya maiwasang itanong kay Yang Yiyo, ano ang dapat nating gawin sa ating Grandmaster Uncle? Kabanata 1095 Paglukso sa Stone Mountain Cave. Nang marinig ni Yang Yiyo ang tanong ni Shang Waking, agad na napuno ng itim na linya ang kanyang mukha. Umamin ang babaeng ito nang hindi tinatanong. Originally, iniisip niyang magpakatanga. Anyway, hindi siya nagsasanay ng starry art ng starry sect. Hanggat siya ay nagloloko, mas mabuti kung maaari niyang lokohin ang Five Elements Beast. Kung magpakatanga si Shang Waking o hindi, pag-usapan natin ito mamaya. Bago pa man ito magsimula, sinabi ni Shang Waking, ano ang dapat kong gawin kay Grandmaster Uncle? Nakasulat sa mukha niya na isa akong disipulo ng Starry Sect. Nang sumulyap siya sa Five Elements Beast mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nagbago ang mga mata ng halimaw. Agad niyang sinabi kay Shang Waking, ano ang dapat kong gawin? Siyempre, tatakas ako. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang palso ni Shang Waking, at biglang nawala sa lugar. Ang kanyang katawan ay naging isang natitirang imahe at tumakbo sa isang random na direksyon. Walang ideya si Yang Yiyo tungkol sa Five Elements Beast na ito. Mula sa tono ng kanyang boses, alam niyang isa itong dakilang halimaw na nagsanay sa loob ng libu-libong taon, at ipinanganak mula sa 5 elemento ng langit at lupa. Alam ng Diyos kung ano ang ibig sabihin nito, kaya tumakas na lang siya kung kaya niya. Roar! Ang Five Elements Beast ay umungal, gusto mo pa bang tumakbo sa harapan ko? Mangarap sa. Dahil alagad ka ng Stargate, hindi ako magiging magalang. Mabilis si Yang Yiyo, ngunit. Ang Five Elements Beast ay mas mabilis kaysa kay Yang Yiyo. Pagkatapos ng pagngisi, ang katawan ng Five Elements Beast ay lumabo sa lugar, at sa isang iglap ay naging transparent ito at tuluyang nawala. Hinawakan ni Yang Yiyo si Shang Waking at tumakbo ng mahigit 10 milya sa isang hininga, nagmamadaling lumabas ng gubat, at pagkatapos ay nakarating sa isang katamtamang laki ng batong bundok. Ang bundok na ito ay hindi hihigit sa 100 metro ang taas at may kakaibang hugis. Tila isang pagsabog ng bulkan, at ang magma ay umaagos palabas at natutunaw ang hugis ng bundok. Walang matulis na bato, at lahat sila ay parang mga batong sinunog ng apoy. Ngunit ang kakaiba ay ang bundok na ito ay hindi madilim, at walang init. Sa halip, ang ibabaw ng bato ay naglalabas ng lamig, kaya ang mga bato ng buong bundok ay mukhang magaan na pilak puti. Maaari mong makita ang mga butas ng lahat ng laki sa buong bundok. Naisip ni Yang Yiyo na dapat itong lugar ng 5 elemento ng ginto. Ito ang orihinal na lupain ng 5 elemento, kaya hindi mahirap hulaan ang lugar. Ang buong bundok ay baog, na mukhang kakaiba. Hindi namamalayan, tumigil sina Yang Yiyo at Shang Waking. Dahil hindi nakahabol ang Five Elements Beast ni Grandmaster Uncle, dapat ay ligtas tayo, di ba? Tanong ni Shang Waking. Lumingon si Yang Yiyo at nakita ang isang malaking kagubatan ilang daang metro sa likuran niya. Hindi niya nakitang hinahabol siya ng Five Elements Beast, kaya nakahinga siya ng maluwag at sinabing, sana nga. Palagi kong nararamdaman na ang Five Elements Beast ay hindi ganoon kadali. Nang matapos siyang magsalita, isang panunuya ang tumunog, humble na tao, patuloy na tumakbo. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo at napalingon siya bigla. Isang pilak na ilaw ang kumikislap sa kanyang kamay, at iniwas niya ang isang espada sa likod niya.
Bang! Isang espada ang nalaslas ng 10 metro sa likuran niya at ni Shang Walking. Umaalon ang hangin, at lumitaw ang figure ng Five Elements Beast, mukhang hindi nasaktan. Huhulihin kita ngayon bilang Kane, at gagamit ng lason sa loob at labas ng katawan mo, para kainin ka ng mabahong surot. Pagkatapos ay maaari kong punatan ang mabahong bog, at ipagiganti ang panlilinlang ng walang hiyang taong iyon mula sa iyong Xingchen Gate. Ipinapayo ko sa iyo na sumuko ng masunurin sa harap ko, upang hindi magdusa. Ang tinitigan ng Five Elements Beast sina Yang Yiyu at Shang Walking ng masama habang nagsasalita. Nakaramdam ng balahibo si Yang Yiyu nang marinig niya ito. Narinig niya na ang Five Elements Beast ay gustong supilan siya at si Shang Walking, pagkatapos ay kumuha ng lason at itapon sila sa isang lugar bilang pain. Anong mabahong bog ang sinasabi niya? Malinaw, ang pangungusap na ito ay nagpahayag ng isang mensahe, iyon ay, ang Five Elements Beast na ito ay may kaaway sa Five Elements Land, at ito ay isang kaaway na mas malakas kaysa sa Five Elements Beast, na naging dahilan ng takot sa Five Elements Beast na gusto nitong hulihin siya at si Shang Walking at pakainin sila ng lason bilang pain. Dapat sabihin na ang Five Elements Beast ay napaka-insidious. Naging seryoso rin si Yang Yian. Sa oras na ito, tila ang Five Elements Beast ay hindi susuko ng mapayapa. Wala silang choice kundi lumaban. Siya at si Shang Walking ay hindi naniniwala na hindi nila kayang talunin ang Five Elements Beast. Siyempre, iyon ang iniisip niya sa kanyang puso, ngunit wala man lang siyang tiwala. Dahil mula sa sitwasyon na nakita niya gamit ang kanyang espada ngayon, ang Five Elements Beast na ito ay hindi gaanong makapangyarihan. Bagamat casual niyang ibinaba ang kanyang espada, kahit na ang isang cultivator sa huling yugto ng Spiritual Severing Realm ay maaaring hindi ito madaling makuha. Ngunit kinuha ito ng Five Elements Beast nang walang anumang pinsala. Ang pinakamahalagang bagay ay nalaman niya na ang figure ng Five Elements Beast ay maaaring talagang hindi nakikita, at ang bilis nito ay napakabilis din, mas mabilis pa kaysa sa kanyang bilis. Siya at si Shang Walking ay pinahintulang ang Five Elements Beast at ito ay lumitaw, na sapat na upang ipakita na ang bilis nito ay lampas sa imahinasyon. Wala pang espiritual na pagbabago. Ang pagiging invisible, mabilis, walang espiritual na pagbabago sa buong katawan, at madaling matuno ang kanyang espada, lahat ng ito ay nagpakita na ang Five Elements Beast na ito ay hindi simple. Kung hindi pa lang nagsalita ang Five Elements Beast, alam ni Yang Yian na hindi niya ito mahahanap. Sa sandaling ito, naninigas ang nerbiyos ni Yang Yiyu at sinabi niya kay Shang Walking, "Shinger, huwag kang magpigil kapag kaharap ang isang malakas na kaaway." Natakot si Yang Yiyu na ang babaeng ito ay mabagal mag-react at hindi alam kung paano lalaban ng buong lakas, kaya pinaalalahanan niya ito. "Uncle Ancestor, naiintindihan ko." Tumango si Shang Walking. Hinarap nilang dalawa ang Five Elements Beast, mukhang sobrang solemn na. Itinaas ng Five Elements Beast ang mapagmataas nitong ulo, na may hitsura ng paghamak sa mga mata nito, at sinabing, "Kayong dalawang hamak na tao ay gusto pa ring lumaban. Well, hahayaan kitang umatake ng sabay. Halika, tingnan ko kung ano ang magagawa mo, hahaha." Tawa ng tawa, hindi sineseryoso ng Five Elements Beast sina Yang Yiyu at Shang Walking. Nagalit ito kay Yang. Mula noong siya ay debut, kailan siya, si Yang Yiyu, ay naging mayabang na hinamak ng isang hayop. Ito ay hindi matatagalan. Patayin. Si Yang Yiyu ay umungal, itinaas ang kanyang espada, at ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya. Naalala niya ang uri ng momentum na itinuro sa kanya ng matanda sa kanyang isip, at inisip niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng digmaan. Pagbuo ng Black Lotus Sword. Nilaslas niya ang Five Elements Beast gamit ang isang espada na kasing lakas ng bahaghari, at 4 na itim na lotus ang lumitaw kaagad at lumipad patungo sa Five Elements Beast. Si Shang Walking ay hindi rin idle. Sa isang iglap, nag-transform siya sa 5 clone, at kasama ang orihinal na katawan, tumayo siya sa porma sayon at nilaslas ang Five Elements Beast gamit ang isang espada. Iyon pa rin ang parehong espada sa matitinik na kagubatan, at ang lakas ng espada ay bumagsak ng 12-dosenang talampakan. Ang Five Elements Beast, na orihinal na hinamak si Yang Yiyu, ay nagpakita ng isang bakas ng pagkagulat sa malalaking mata nito pagkatapos lumabas ang espada ni Yang Yiyu. Bulong sa sarili, medyo kawili-wili, ngunit walang silbi sa haring ito. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, ang Five Elements Beast ay nagtaas ng ulo at umungal, roar. Sa susunod na sandali, ang 5 kulay na buhok ng Five Elements Beast sa mga mata ni Yang Yiyu ay sumabog sa nakakasilaw na liwanag, at ang mga ron sa noo nito na parang salitang, "Hari," ay nagniningning lahat. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na ang 5 elemento sa himpapawid ay natipon lahat sa 5 elemento ng hayop, at pagkatapos ay isang napakalakas na hininga ang bumuga mula sa 5 elementong hayop. Ito ay ang hininga ng 5 elemento ng langit at lupa, napakadalisay, at mas malakas kaysa sa hininga ng primitive na kapangyarihan sa kanyang buto ng kamay.
Alam ni Yang Yian na ito ang 5 elementong kapangyarihan na pinakamalapit sa pinanggalingan, at ang buong lakas na pagsabog ay mas malakas kaysa sa totoong chi. Nakita ko na ang 5 elementong hayop ay may 5 kulay ng kapangyarihan sa buong katawan nito at naka-cross out, at isa-isa itong naging miniature na bersyon ng 5 elementong hayop. Ungol, dagandong, dagandong. Ang mga mata ng susunod na bata ay puno ng mga miniature na bersyon ng 5 elemento ng hayop, at ang dagandong ay nakakabingi. Ito ay isang likas na mahiwagang kapangyarihan. Biglang lumapit silang lahat sa Black Lotus ni Yang Yian at sa Sword Energy ni Shang Waking. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na pagsabog ang tumunog. Ang enerhiya ay umaagos at nagwawalis sa bukid. Sa susunod na sandali, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto. Nakita niya na ang mga pag-atake niya at ni Shang Waking ay nilamon lahat ng maliliit na 5 elementong hayop na ito, at pagkatapos ay isang serye ng 5 elementong hayop na nagniningning na may malakas na liwanag ang tumama sa kanila. Bang bang! Napaungol si Yang Yiu at lumipad pabalik kasama si Shang Waking. Mahigit 10 metro ang layo ng dalawa dahil sa impact. Sa pilitang pinigilan ni Yang Yiu ang isang subo ng dugo sa kanyang lalamunan. Sinulyapan niya si Shang Waking sa tabi niya, na may dugo sa gilid ng bibig at maputlang mukha. Siya ay malubhang nasugatan at binawi ang kanyang 5 clone. Ang dalawa sa kanila ay hindi isang tugma para sa 5 Elements Beast. Sa oras na ito, dahan-daang dumating ang 5 Elements Beast sa di kalayuan na may mapanuksong tingin sa mga mata nito. Hinawakan ni Yang Yiu si Shang Waking at tumakbo ng hindi nag-iisip. Alam niyang hindi siya mahuhulog sa mga kamay ng 5 Elements Beast at mahuhuli para magpakain ng lason bilang pain. Pagkatapos ng ilang pagtaas-baba, si Yang Yiu ay sumugod sa batong bundok na puno ng mga butas. Roar, ikaw bastard, gusto mo pang magpumiglas kapag malapit ka ng mamatay. Hahayaan ka ng haring ito na mamatay. Galit na galit ang 5 Elements Beast nang makita niyang tumatakbo si Yang Yiu kasama si Shang Waking. Tumalon siya at sinunggaban sina Yang Yiu at Shang Waking. Nakita ni Yang Yian ang 5 Elements Beast na lumilipad patungo sa kanya mula sa gilid ng kanyang mata, at nakaramdam siya ng kaunting desperasyon. Sa oras na ito, isang madilim na kuwebo ang lumitaw sa kanyang harapan, na may diameter na wala pang kalahating metro. Hinawakan niya si Shang Waking at itinapon, pagkatapos ay tumalon sa 30 degree na hilig na kuweba at dumausdas pababa sa isang iglap. Kabanata 1096, Dead End Road papuntang Chenkon. Sa pagmamadali, walang pakialam si Yang Yiu kung may anumang panganib sa kuwebang ito. Tinulak niya si Shang Waking at tumalon. Hinawakan siya ni Daor ng mahigpit sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, si Daor ay masunurin at hindi nagdulot ng anumang gulo. Si Shang Waking ay isang babae kung tutuusin. Napasigaw siya nang itulak siya ni Yang Yiu pababa. Walang pakialam si Yang Yiu. Siya ay hinahabol ng 5 Elements Beast. Halatang hindi siya ang kalaban ng masamang halimaw na ito. Natural, kailangan muna niyang takasan ang krisis, na mas mabuti kaysa hayaan silang lamunin silang dalawa ng 5 Elements Beast. Boom! Sa sandaling tumalon si Yang Yiu sa kuweba, isang mahinang tunog ang narinig sa likuran niya, at ang buong bundok ay nayanig. Hindi na kailangang lumingon para malaman na ang 5 Elements Beast ay malamang na nahuli. Sa sandaling ito, walang pakialam si Yang Yiu sa anumang bagay. Pagkatapos tumalon sa kuweba, siya at si Shang Waking ay diretsyong dumausdas pababa. Ang buong kuweba ay napakakitid, sapat lang para mag-accommodate ng isang tao. Ang pabilog na daanan ng kuweba ay parang malaking tubo ng tubig, tumagilid pababa sa 30 degrees, at si Yang Yian at Shang Waking ay dumudulas ng diretsyo pababa. Umuungol. Ang galit na dagandong ng 5 Elements Beast sa likod niya ay nagparamdam kay Yang Yian ng kaunting kakaiba. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang pabilisin at idistansya ang kanyang sarili mula sa 5 Elements Beast. Makalipas ang halos 10 minuto, sa dalawang putok, siya at si Shang Waking ay sunod-sunod na lumapag at lumitaw sa isang patag na lupa. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na nanlambot at napahid sa kanyang mga kamay, at ang kakaibang bango ng katawan ng isang babae ay nagmula sa kanyang ilong. Tito Zushi, pinilit mo ako. Ang boses ni Shang Waking ay narinig sa kanyang mga tainga. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Yang na talagang napipilitan siya kay Shang Waking, ngunit hindi niya ito masisisi. Ang daanan ay masyadong makitid, tumagilid mula sa itaas, at biglang nahulog sa patag na lupain. Walang makakapigil dito. Siya. Mabilis na tumalikod at hinayaan si Shang Waking na umakyat. Ang daanan dito ay mas malawak kaysa dati, mga 1 metro at 5 o 6 na metro ang taas, at ang diameter ay medyo mas malawak. Maaari kang maglakad habang nakayuko ang iyong katawan, ngunit hindi ito isang medyo pare-parehong daanan. Ang material na bato ng buong kuweba ay pareho pa rin ng liwanag na pilak puting kulay gaya ng labas ng mundo, at ang dim halo ay nagbibigay daan sa iyo na makita ng malinaw ang kapaligiran sa loob ng daanan.
Marahil ang buong sipi ay hindi matatawag na isang sipi. Ito ay tulad ng isang natural na kapaligiran na nabuo sa pamamagitan ng isang malaking butas na naagnas ng magma na sumabog pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Parang may daan sa unahan. Nag-aalala si Yang Yiyo na maabutin siya ng 5 elementong hayop sa likuran niya. Hindi alintana ang kalabuan kay Xiang Walking ngayon, nagmamadali siyang nagsabi, "Bilisan mo, magpatuloy, ang masamang halimaw na iyon ay maaaring makahabol anumang oras." O sige. Mabilis na bumangon si Xiang Walking at nagpatuloy sa pagsulong. Sinulyapan ni Yang Yiyo si Daor, ang taong ito ay nakapulupot sa kanyang mga balikat na parang scarf, medyo maayos ito, ngumiti siya ng mapait at sumunod kay Xiang Walking. Ang buong daanan ay maluwang at ang isa ay maaaring maglakad sa pamamagitan ng pagyuko, ngunit sa susunod na sandali, ang isa ay kailangang maglakad sa kanyang tiyan, na talagang masakit. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng 10 minuto, biglang naging malinaw ang tanawin sa kanilang harapan, at lumitaw sila sa isang espasyo na halos 10 metro kwadrado, na parang maliit na silid. Mukhang nabuo ang espasyong ito sa dulo ng pagpasok ng magma. Ngunit, nagbago ang mga mukha ni Yang Yiyo at Xiang Walking. Tito Grandmaster, walang paraan, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ni Xiang Walking. Ang mga kilay ni Yang Yiyo ay naging hugis din ng isang karakter na, Xuan. Talagang walang paraan upang pumunta dito, kahit isang butas na parang butas ng daga. Ito ay isang patay na dulo. Ang inaalala ngayon ni Yang Yiyo ay kung makakahabol ba ang 5 Elements Beast sa likod. Bagamat makitid ang daanan, kailangan mong malaman na ang 5 Elements Beast ay hindi isang ordinaryong halimaw. Ang gayong mga likas na halimaw ay kadalasang may mahiwagang kapangyarihan. Not to mention such a small passage, even a rat hole ay maaaring gamitin para makapasok. Siyempre, may mga exceptions. Ang ilang mga halimaw ay ipinanganak na makapangyarihan at may mga mahiwagang kapangyarihan, ngunit wala silang kakayahang gumamit ng mahika, kaya maaaring hindi sila makapasok sa gayong maliit na daanan. Huwag kang mag-alala, may paraan kapag nakarating ka sa bundok. Maaaring hindi makapasok ang 5 Elements Beast. Kinaaliw ni Yang Yiyo si Xiang Walking at pinalakas din ang loob niya. Pagkasabi noon, alam ni Yang Yiyo na kahit na hindi makapasok ang 5 Elements Beast, hinaharangan niya sila sa labas at hindi makalabas ang dalawa. Pagiging. Mas malala pa ang nakulong dito. Dahil natagpuan niya na walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito. Kaya kailangan pa nilang mag-isip ng paraan. Siya nga pala, Grandmaster, bakit hindi natin subukang maghukay ng daan palabas at lumabas sa kabilang bahagi ng bundok? Sabi ni Xiang Walking. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiyo at sinabing, maaari nating subukan. Hindi tayo maaaring makulong dito hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita siya, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at tinaga niya ang bundok gamit ang Dragon Slaying Sword. Naisip niya na ang pamamaraan ni Xiang Walking ay sulit na subukan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga magsasaka, at hindi mahirap gamitin ang kanilang malakas na lakas upang maghukay ng daanan sa bundok. Itinutok niya ang espada sa bundok at Puchi, ang Dragon Slaying Sword na tinadtad sa mga bato. Noong una, inakala niya na ang mga batong pader ng bundok ay magiging napakatigas, ngunit hindi niya inaasahan na ang Dragon Slaying Sword ay mapuputol sa kalahati nito sa kaunting pagsisikap lamang. Ito ay nagpasaya kay Yang Yiyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay nakaramdam siya ng pait. Siya. Nadama na ang Dragon Slaying Sword ay parang isang espada na tumaga sa walang hanggang pandikit. Hindi niya ito hinugot. Mainit talaga ang bitek na pinutol niya sa bundok, pero lumiliit ang labas dahil sa lamig. Mabilis niyang hinugot ang Dragon Slaying Sword. Sa pagkakataong ito, nakita niyang unti-unti nang lumiliit at naghihilom ang pader ng bundok na kanyang pinutol. Ang eksenang ito ay nagulat kina Yang Yiyan at Xiang Walking. Hindi nila inaasahan na may ganito palang bato, malamig sa labas at mainit sa loob. Hindi katakatakang gagaling ang lamat na kanyang pinutol. Ito ay talagang thermal expansion at contraction. Ngayon pareho silang naging frustrated. Kung ganito ang bundok, magiging pipi pa sila at hindi na kayang hukayin, dahil pagkatapos nila itong hukayin ay lalawak at lumiliit ito dahil sa init at lamig. Bukod dito, ang ganitong uri ng kamay ay hindi matigas ngunit naninibugho na nababaluktot, na hindi maaaring sirain ng dragon. Slaying Sword, kaya ang paraan upang maghukay ng daanan ay naharang. Ano ang dapat nating gawin, Grandmaster? Kung hindi, dapat tayong sumugod at labanan ang 5 Elements Beast. Ito ay isang patay na dulo. Kung hindi tayo lalabas,
tayo ay makulong sa kamatayan. Sabi ni Xiang Waking na may determinadong mukha. Hindi ka ba natatakot? Tumingin si Yang Yiyu kay Xiang Waking. Hindi ako natatakot dahil nandito si Grandmaster. May Grandmaster akong sasamahan kahit mamatay ako, hehe. Ipinakita ni Xiang Waking ang kanyang inosenteng panig. Mapait na ngumiti si Yang Yiyu, at lubos na na-relax ang kanyang kalooban pagkatapos niyang sabihin iyon. Ngumisi siya at sinabing, oo, kasama ko dito, hindi tayo pwedeng mamatay. Ngayon parang isa lang talaga ang paraan para makalabas at lumaban ng husto, pero hindi madaling harapin ang Five Elements Beast. Tinatansya ko na ang lakas ng halimaw ay nasa huling yugto ng Fusion Realm o kahit na ang mahusay na pagiging perpekto. Sa ating kasalukuyang lakas, ang paglabas at pakikipaglaban sa masamang hayop na iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan, kaya kailangan nating mag-isip ng paraan, kahit na kailangan nating lumaban ng husto, kailangan nating maging sigurado. May magandang ideya ba si Grandmaster? Tanong ni Xiang Waking. Tumingin sa kanya si Yang Yiyu at sinabing, oo. Ano ang pamamaraan? Kung bubuksan natin ang likas na dugo sa iyong katawan, maaari tayong magkaroon ng pagkakataong lumaban. Pero, paano buksan? Anyway, hindi ko alam. May paraan ako. Binabantayan mo ako sa pasukan ng kuweba. Susuriin ko ang impormasyon. Baka makagawa ako ng paraan para magising ang dugo mo. Sabi ni Yang Yiyu. Ang kanyang pamamaraan ay hanapin ang malaking bilang ng mga lihim ng pamana na iniwan ng matanda sa kanyang isipan, umaasang makahanap ng paraan upang magising ang likas na dugo. Tumango si Xiang Waking at sinabing, okay, isasara ko ang pasukan ng kuweba. Kung sumugod ang Five Elements Beast, gagawin ko ang lahat para pigilan siya. Tumango si Yang Yiyu, tumingin kay Xiang Waking at nag-isip sandali, at simpleng sinabi, kalimutan mo na, kakaiba ang Five Elements Beast, pumunta tayo sa ibang lugar na medyo mas ligtas. Halika dito, ay relax ang iyong isip at huwag tumutol. Dadalhin kita sa aking kuweba. Ah, Grandmaster, mayroon ka talagang espasyo sa kuweba. Narinig ni Xiang Waking ang tungkol sa espasyo ng kuweba. Well, pag-usapan natin ito mamaya. Hindi mo ba masasabi kahit kanino? Sa wakas ay handa na si Yang Yiyan na dalhin si Xiang Waking sa espasyo ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging mas ligtas. Hindi siya maabala pagkatapos niyang pumasok sa pagmumuni-muni. Kung papasok man ang Five Elements Beast, wala siyang pakialam. Gayunpaman, mahigit 10 minuto na ang lumipas at hindi pa pumapasok ang Five Elements Beast. Naisip ni Yang Yiyan na ang Five Elements Beast ay malamang na hindi magaling sa mahika, at ang kanyang malaking katawan ay hindi makapasok sa makitid na daanan. Baka mablock lang niya ang entrance ng kuweba sa labas. At walang espiritual na enerhiya dito, kahit na para sa paglilinang, kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mas mabuting pumasok sa espasyo ng Chen Kun Pot. Siyempre, para kay Xiang Waking, natural na ang cave space, at hindi na siya magsasabi ng karagdagang bagay. Pagkatapos ay nagkaroon ng ideya si Yang Yiyan at dinala si Xiang Waking sa espasyo ng Chen Kun Pot. Nagsaya si Xiang Waking pagkapasok niya. Hiniling siya ni Yang Yiyan na kumilos ng mag-isa at binalaan si Dower na huwag masangkot sa gulo. Naka-crossleg siya at sinimulang tingnan ang malaking halaga ng pamana na iniwan ng matanda, naghahanap ng paraan upang magising ang likas na kadugo. Chapter 1097, medyo nakakahiya ang paraan ng pagmulat ng bloodline mo. Hindi alam ni Yang Yiyan at Xiang Waking na sa pasukan kung saan sila pumasok, isang nakakatawang eksena ang lumitaw. Ungol, dagandong, dalawang kasuklam-suklam na tao, dagandong, hindi kita patatawarin, dagandong, halika at tulungan mo ako, malapit na akong malagutan ng hininga. Naipit pala sa bakana ng kuweba ang ulo at isa sa mga front legs ng Five Elements Beast. Ito ay gaya ng naisip ni Yang Yiyan. Kahit na ang 5-star beast ay isang alien beast, hindi nito alam kung paano baguhin ang mga spell. Mahigpit nitong hinabol siyang at bumulusok sa bakana ng kuweba at naipit. At ang isang paa nito sa harapan ay nakadikit sa ilalim ng leeg nito. Sa orihinal, ayon sa ideya ng 5 Elements Beast, isa lang itong sirang kuweba. Maaari nitong basagin ang bundok sa pasukan ng kuweba sa isang puwersa, ngunit ang flexibility ng mga bato ay lampas sa kanyang imahinasyon. Habang nagpupumiglas ito, lalo itong humigpit, kaya ang ulo ng 5 Elements Beast ay naipit. Ang kakilakilabot na bagay ay ang higit na nagpupumiglas ang 5 elementong hayop, mas humihigpit ang bato. Matapos makipagpunyagi ng ilang beses, yumanig ang buong bundok, ngunit hindi ito makawala. Sa halip, ang leeg ng 5 Elements Beast ay pagod at dumudugo. Ang 5 Elements King ay masunurin na ngayon. Napagtanto nito na ang bundok na ito ay espesyal. Habang nagpupumiglas ito, mas lalong humihigpit. Kung patuloy itong magpupumiglas, ito ay sasakal hanggang mamatay. Ang tanging magagawa nito ay sumigaw at sampain sina Yang Yiyan at Xiang Waking.
Bagamat dito ipinanganak ang Five Elements Beast, hindi nito alam na ang bato dito ay malamig sa labas at mainit sa loob, parang bundok ng pandikit na sobrang lagkit. Nakaranas ito ng malaking kabiguan sa paghabol kina Yang Yian at Xiang Waking, at maaari lamang magmura. Sa kasamaang palad, sina Yang Yian at Xiang Waking ay nasa espasyo na ng Chen Kunpot sa sandaling ito, at hindi sila maririnig ng Five Elements Beast kahit sumigaw sila ng buong lakas. Ang Five Elements Beast ay kilala bilang ang tanging hayop sa mundo. Maharlika ito kanina, ngunit sa sumunod na sandali, ang ulo nito ay sinapit ng bato. Kung madudurog siya ng ganito, mamamatay siya ng dilat ang mga mata. Kung makikita ni Yang Yian ang kasalukuyang sitwasyon ng Five Elements Beast, malamang na matatawa siya sa kanyang sarili. Tungkol naman sa Five Elements Beast, pagkatapos umungal at makipagpunyagi sa walang kabuluhan, siya ay kumalma. Bigla siyang may naisip na problema. Sa sandaling ito, siya ay nakulong sa bakana ng yungib at hindi makagalaw. Kung ang dalawang tao na lalaki ay maubusan sa oras na ito, ang dalawang tao, bagaman mahina, ay maaaring tumaga sa kanya ng buhay, at hindi siya makakalaban. Bilang karagdagan, kung ang nakamamatay na kaaway, ang mabahong bog, ay lumitaw sa oras na ito ay magiging mas malala pa. Sa pag-iisip nito, ang Five Elements Beast ay gustong umiyak ngunit walang luha. Ngayon siya ay hindi ng ahas gumalaw, at hindi ng ahas na umungol. Siya talaga. Gustong umiyak pero walang luha. Sa sandaling ito, umaasa siyang lilito ang dalawang tao, dahil kung ikukumpara sa nakamamatay na kalaban, ang mabahong surot, pakiramdam niya ay kaya pa niyang makipagtulungan sa dalawang maput na tao. Pagkatapos ng lahat, gusto ng dalawang tao ang Five Chi Chao Yuan Grass, at siya, ang Five Elements King, ay makakatulong dito. Sa kabaligtaran, kung ang nakamamatay na kaaway, ang mabahong bog, ay batid ng Five Elements Beast na mayroon lamang siyang isang paraan upang pumunta, at walang pagkakataon na mabuhay. Sa pag-iisip ng limang elementong hayop na ito, natakot siya na ang kanyang mortal na kaaway, ang mabahong bog, ay lilito sa susunod na sandali. Sa espasyo ng Chen Kunpot, biglang iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, ngunit kakaiba at awkward ang kanyang mukha. Nakahanap nga siya ng paraan para gisingin ang kanyang likas na kadugo mula sa pamana na iniwan ng matanda, ngunit ang pamamaraan ay nagpahiya sa kanya. Kasi, sa oras na ito, nalaman ni Xiang Waking na idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumakbo at sinabing, "Kumusta ang ninuno? Nakahanap ka na ba ng paraan para gisingin ang aking likas na kadugo?" Habang nagsasalita, tumingin si Xiang Waking kay Yang Yiyo ng may pag-asa. Ahem, nahanap ko na. Pero, medyo nakakahiya ang paraan para gisingin ang bloodline mo, ahem. Nag-alinlangan at namula si Yang, ngunit sa kanyang puso ay sinusumpa niya ang matandang si Yun Changxi sa pag-iwan ng isang nakakahiya at minamahal na pamamaraan. Naghanap siya sa paligid at nalaman na ang paraan para magising ang likas na bloodline ay nangangailangan talaga ng pagkikita ng Yin at Yang. Siyempre, ang pagpupulong ng Yin at Yang ay bahagi lamang ng pamamaraan. Ang paraan upang buksan ang likas na bloodline ay medyo komplikado, at mayroong maraming mga lihim na pamamaraan upang ipatupad. Ngunit ito lamang ang nagpahiya sa kanya. Kung paano makipag-usap kay Xiang Waking ay isang malaking problema. Magaling, dahil may paraan si Grandmaster, simulan na natin. As long as it can awake my innate bloodline, tayo. Maaaring lumabas at patayin ang limang elementong hayop. Sa pananaw ni Xiang Waking, mas masaya siya kaysa sa anupaman na mapagbuti ang kanyang lakas sa paglilinang at magising ang kanyang likas na kadugo. Agad niyang hiniling kay Yang Yian na tulungan siyang gisingin ang kanyang bloodline. Ahem. Narinig ni Yang ang masasayang salita ni Xiang Waking at naubo. Naisip niya sa kanyang sarili, siguro kung ang babaeng ito ay magiging napakasaya kapag sinabi ko sa kanya ang pamamaraan. Grandmaster, mangyaring sabihin ang isang bagay. Bakit namumula ka na naman? Grandmaster, may sakit ka ba? Sobrang pula ng mukha mo. Sa sandaling ito, si Xiang Waking ay parang isang walang pusong batang babae, na pinipilit si Yang Yian na magsalita tungkol sa isang bagay. Huminga ng malalim si Yang at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ito. Ang pamamaraang ito ay ang pagkikita ng Yin at Yang. Ang pagkikita lamang ng Yin at Yang ang makakapaggising sa likas na kadugo, ahem." Halos sabihin iyon ni Yang Yian habang nakapikit. Ngunit, hindi niya inaasahan na halos may suka siya ng dugo sa sagot ni Xiang Waking. Kung gayon, magkita tayo sina Yin at Yang, Grandmaster, bilisan mo, hindi tayo maaaring makulong at hindi makalabas. Casual na sinabi ito ni Xiang Waking. Ibinuka ni Yang ang kanyang bibig. Ito, naiintindihan ba ng babaeng ito o hindi? Shinger, alam mo ba kung ano ang pagkikita ni Yin at Yang? Walang hiyang tanong ni Yang Yiyo. Alam ko, naka-record ito sa mga exercises na pina-practice ko. Ang walang katapusang paggalaw ng langit at lupa, ang paggalaw ng mga bituin sa langit, at iba pa.
ay ang lahat ng mahusay na paraan ng yin at yang, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagawin. Grandmaster, hindi mo ba ako matuturuan? Nang marinig ni Yang Yian na sinabi ito ni Xiang Waking, muntik na siyang matamba. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ganap na walang kaugnayan. Well, ang ibig kong sabihin ay kailangan nating magsanay ng dual cultivation, tama ba? Pakiramdam ni Yang Yian ay tahasan niyang sinabi ito. Siyang. Sa wakas ay naunawaan na ni Waking. Bagamat siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay nabuklod sa loob ng libu-libong taon at hindi pa nalantad sa mundo, hindi sila pamilyar sa dual cultivation. Mayroong mga tala tungkol sa dalawahang paglilinang sa marami sa mga pamamaraan ng Xingchenmen Gongfa Pavilion. Naalala niya na minsang sumilip siya at pinagalitan ng nakatatandang kapatid na babae matapos matuklasan, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga nilalaman at pattern na naitala sa dual cultivation techniques. Naisip ni Xiang Waking ang mga nakakahiyang eksena sa dual cultivation classics, at biglang namula ang maliit niyang mukha. Lalong naging kakaiba ang mga kakaibang linya sa kaliwang pisngi niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Kahit na hindi niya maintindihan ang mundo, naiintindihan niya pa rin ito. Tumingin si Yang Yian kay Xiang Waking na nakayuko, at nakahinga siya ng maluwag, sa pag-iisip sa sarili, nakuha na ng babaeng ito sa wakas. Sandaling natahimik ang dalawa. Para kay Yang, hindi niya inaasahan na ang paraan na iniwan ng matanda sa kanyang isipan ay magiging ganito, ngunit hindi niya kailanman pipilitin si Xiang Waking. Kung hindi na-trap ang dalawa sa pagkakataong ito, hindi niya sasabihin ang ganitong paraan. Kung tutuusin, hindi naman siya nagugutom sa ganoong lawak. Gayunpaman, sa kabilang banda, kung gusto mong buksan ang likas na bloodline, kailangan mo talagang gawin ito. Gaya ng sinabi ni Xiang Waking noon, ang paraan ng pagtakbo ng mundo ay ang paraan kung saan nagkikita ang yin at yang. Tumatakbo araw at gabi, tumataas ang malinaw na hangin at bumabagsak ang maputik na hangin. Sa sandaling magkita ang dalawa, ito ay nagiging sandali na ang lahat ng bagay ay muling nabuhay at ipinanganak. Ang pagsilang at pagpapatakbo ng lahat ng bagay sa mundo ay ganito. Totoo rin ito sa pagbubukas ng kapangyarihan ng likas na bloodline ni Xiang Waking. Ngayon ay depende ito sa pipiliin ni Xiang Waking. Kung ayaw niya, hahanap ng ibang paraan si Yang Yian. Hindi na siya magtatagal para mag-practice ng clone, at mag-practice ng mahiwagang kasanayan ng 12 Supremo, na itinuro ng matanda. Kahit na ito ay magtatagal, walang ibang paraan. Kung tungkol sa pagpili na buksan ang likas na bloodline ni Xiang Waking, ito ay dahil sa pagmamadali sa oras. Pagkatapos ng lahat, ang mga sekta sa pangalawang antas ay hindi magbibigay ng maraming oras sa Xingchenmen. Sa pamamagitan lamang ng pagpayag kay Xiang Waking na buksan ang kapangyarihan ng kanyang likas na kadugo, makakalabas silang dalawa para harapin ang Five Elements Beast, kahit na hindi pa rin nila sila kayang talunin, ngunit naniniwala siya na ang pagtakas ay wala sa tanong. Sa sandaling ito, ang puso ni Xiang Waking ay nasa gulo, at siya ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Gusto niyang tulungan ang panganay na kapatid na babae at ang sekta. Sa pagkakataong ito ay sinundan niya ang tiyuhin ng lolo upang hanapin ang 5 Chi Chao Yuan na damo, ngunit ngayon siya ay nakulong dito. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, itinaas ni Xiang Waking ang kanyang ulo at mariing sinabi, Grandmaster. Grandmaster Uncle, handa akong magsanay ng dual cultivation kasama mo, pakitulungan ang lolo na tiyuhin. Bagamat simple si Xiang Waking, hindi siya tanga. Ang itinuring niya sa kanyang puso ay ang panganay na kapatid na babae at ang sekta, na isang dakilang katwiran. Kung ikukumpara sa libu-libong taon ng pag-aalaga at pagpapalaki ng panganay na kapatid na babae at ang dakilang kabaitan ng sekta, ano ang dual cultivation? Higit pa rito, sa kanyang pangunawa, ang tiyuhin ng lolo ay hindi masamang tao, at mayroon siyang hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang puso. Natigilan si Yang Yian at nagtanong, hindi ka ba nagsisisi? Hindi nagsisisi si Chinger. Nakikiusap ako kay Grandmaster Uncle na tulungan ako. Gusto kong maging matatag at tulungan ang aking Panginoon at ang aking kapatid na babae. Namumula pa rin ang mukha ni Xiang Waking habang nagsasalita. Kabanata 1098, tatlong yugto ng espiritual na kaharian na naabot ang dakilang kasakdalan. Para kay Yang, ang pagtulong kay Xiang Waking na gisingin ang kanyang bloodline ay talagang isang napakasakit na bagay. Dahil ang lihim na paraan ay hindi lamang tungkol sa pagkikita ng yin at yang, ngunit higit pa tungkol sa paggastos ng maraming enerhiya upang pasiglahin ang kanyang linya ng dugo, na magiging isang napakanakakapagod na proseso ng espiritual na kapangyarihan. Sa kasong ito, ang tinatawag na pagpupulong ng yin at yang ay isang daluyan lamang, at magkakaroon ng mga pagkakataon para sa kasiyahan, kaya't masakit na isipin ito. Ang pokus ng lihim na pamamaraang ito ay upang pasiglahin ang likas na linya ng dugo, ngunit hindi nito hahayaan na tamasahin niyang ang saya. Kapag nagkamali, siya ang unang magdurusa. Sa isang banda, kailangan niyang i-circulate ang kanyang tunay na chi upang pasiglahin ang bloodline ni Xiang Waking, at sa kabilang banda,
kailangan niyang pagbutihin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang patatagin ang kanyang kaluluwa, at hindi siya manggahas na magambala. Pagkatapos na maunawaan ni Xiang Waking, sinundan niya si Yang Yiu sa Chen Kunpot upang makakita ng espasyo. Upang maging tumpak, ito ay isang bahay na itinayo niyang na may kapangyarihang mahika. Kahit na ang Chen Kunpot ay maraming misteryo at hindi alam sa kanya, siya ang tunay na master ng Chen Kunpot Space. Siya ang master na may pag-iisip, at ang pagtatayo ng bahay ay isang piraso ng cake para sa kanya. Pagkapasok ay kinawayan niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malaking kama. Sa sandaling ito, biglang nag-init ang mukha ni Xiang Waking, at ang kanyang isip ay puno ng mga nakakahiyang pattern na naitala sa sikretong aklat ng dalawahang paglilinang na kanyang nabasa. Siya! Nanginginig ang buong katawan at napapikit, saka siya nagdesisyon at hinubad ang lahat ng damit niya sa wave ng kamay. Dahil siya ang pinili ko, hindi ako magsisisi. Nilingan niyang ang kanyang ulo at nakita si Xiang Waking na nakahubad na nakatayo sa likuran niya. Nang makita ang mainit nitong katawan, halos hindi na niya maiwasang damyugo sa ilong. Kung hindi dahil sa mga linya sa mukha ni Xiang Waking na medyo naging kakaiba at nakakatakot, tinansya niyang na mawawalan siya ng kontrol sa harap ni Xiang Waking sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, ang kakaiba at nakakatakot na mga linya sa kanyang mukha ay nagpanatiling malinaw sa kanya. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Yang Yiu at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa mga linya sa katawan ni Xiang Waking, dahil ito ang kanyang susunod na focus. Ang mga ugat na ito sa katawan ni Xiang Waking ang susi sa paggising ng kanyang likas na dugo. Ayon sa lihim na pamamaraang iniwan ng matanda, kailangan muna niyang magsimula sa mga ugat sa katawan ni Xiang Waking, hanapin ang kaibuturan ng mga ugat, at pagkatapos ay gamitin ang makapangyarihang espiritu upang patatagin ang pangunahing pundasyon ng mga ugat, upang makapagsanay siya sa kanya at dahan-daang pasiglahin ang paggising ng kanyang dugo. Nang tumingin si Yang Yian kay Xiang Waking na may nagniningas na tingin, bumilis ang tibok ng puso ni Xiang Waking, at hindi niya sinasadyang ibinaba ang kanyang ulo. Sa oras na ito, alam niyang na oras na para siya ang magkusa. Gumawa siya ng 1,000 hakbang, binuhat si Xiang Waking, at dahan-daang inilagay sa malaking kama, hiniling sa kanya na umupo ng naka-cross-legged at panatilihin ang kanyang isip. Pagkatapos ay umupo ito sa likod niya at tumingin sa kanya. Tulad ng sinabi ni Xiang Waking, ang mga ugat sa kanyang mukha ay talagang kumalat sa kanyang buong likod, mula sa kanyang kaliwang mukha pababa sa kanyang leeg hanggang sa kanyang likod. Ang mga ugat na ito ay nabuo ng isang bilog sa puting balat ni Xiang Waking, mas katulad ng isang komplikadong array ng ugat. Ang dapat gawin ni Yang Yian ay hanapin ang ugat ng mga ugat at alamin ito gamit ang kanyang espiritu. Ang mga ugat sa likod ni Xiang Waking ay mukhang sobrang komplikado at misteryoso, ngunit hindi mahirap para kay Yang Yian na hanapin ang pangunahing pinagmumulan, dahil ito ay isang pabilog na pattern, na ang sentro ang pinakamahalaga. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang gitna ng pattern ng ugat, gamit ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Ying! Habang itinuturo niya, si Xiang Waking ay gumawa ng mapurol na tunog na may mga ngiping nagngangalit. Tumigil ang tunog na ito sa pandinig niyang at halos mawalan siya ng lakas. Ito ay isang napakapinong tunog. Kinagat niya ang dulo ng dila niya at agad itong sumakit, ngunit sa wakas ay naalis na ang isip niya at isinumpa siya sa loob. Kasunod ng lihim na pamamaraang iniwan ng matanda, ginamit niya ang dalawang kamay upang sunod-sunod na magsagawa ng 36 na spell, at sa wakas ay umungol ng isang mababang, fixed, na salita. Sa isang iglap, ang malalalim na pulang ugat sa likod ni Xiang Waking ay tila nabuhay, na naglalabas ng malabong halo, na lalong naging kakaiba sa orihinal na malalim na pulang ugat. Ying, muling pumasok sa isip ko ang nagngangalit na mga ngipin ni Xiang Waking. Tinapos ni Yang Yian ang ehersisyo at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Kinain ng isang galaw na ito ang halos lahat ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at ang kanyang kaluluwa ay medyo mahina. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang tunog na ginawa ni Xiang Waking ay labis na pagsubok sa kanyang konsentrasyon. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ito sa isang suntok. Ang pag-iwan ng marka ng kaluluwa o kapangyarihan ng kaluluwa sa mga ugat ng dugo ni Xiang Waking ay katumbas ng pagkakaroon ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Kapag pinasigla niya ang dugo, magkakaroon ng dagandong. Sa isang banda, dapat niyang gamitin ang totoong chi para pasiglahin ito, at sa kabilang banda, kailangan niyang gamitin ang kaluluwa para pasiglahin ang mga ugat ng dugo nito. Ang lihim na pamamaraan na iniwan ng matanda ay hindi dapat nawawalang anumang link. Hindi lamang ang pagiging komplikado ay hindi magising sa likas na dugo ni Xiang Waking, ngunit si Yang Yian ay magiging backfired din. Okay, simulan na natin. Habang nagsasalita, marahang binuhat ni Yang si Xiang Waking. Sa wakas ay lumabas sa bibig ni Xiang Waking ang isang nakakasakit na sigaw. Nagkita sina Yin at Yang, ang tunay na chi ni Yang ay umikot, at ang kaluluwa ay nasigla, si Xiang Waking ay umiiyak, at ang mga ugat sa kanyang katawan ay unti-unting lumiwanag.
Ang kapangyarihan ng dual cultivation ay natural na dumating. Sa sandaling nagtagpo ang kapangyarihan ng araw at ang kapangyarihan ng buwan, ang kapangyarihan sa katawan ni Yang Yiyo ay tumatakbo sa sukdulan. Naglakbay ito sa katawan ni Xiang Waking, at pagkatapos ay umikot muli sa kanyang katawan. Pareho silang nagsasanay sa kanilang mga kakayahan. Nang makumplito ang isang malaking sirkulasyon, biglang gumawa ng mahinang tunog ang dantian ni Xiang Waking. Kasabay nito, ang mga ugat sa kanyang katawan ay sumabog sa nakasisilaw na pulang ilaw, at ang kanyang dantian ay gumawa ng isang mapurol na tunog. Sa susunod na sandali, isang napakapangangilabot na puwersa ang bumangon mula sa dantian ni Xiang Waking. Ang malakas na aura na biglang lumabas mula sa kanyang katawan ay nagpang-inag sa kaluluwa ni Yang Yiyo, ngunit ang hininga na ito ay dumating at umalis ng mabilis, at nawala sa isang iglap. Ngunit pagkatapos ay ang malakas na kapangyarihan ng dantian ni Xiang Waking ay sumugod sa dantian ni Yang Yiyo sa ruta ng kanilang dalawahang paglilinang. Boom boom boom. Sa tatlong mapurol na tunog, naramdaman ni Yang Yiyan na ang kanyang dantian ay puno ng totoong enerhiya sa isang iglap, at ang kanyang nascent soul ay tila puno at naging bilog sa isang iglap. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yiyan na ang kanyang cultivation level ay tumalo ng 3 antas, mula sa tuktok ng unang yugto ng spiritual realm hanggang sa mahusay na pagiging perpekto ng spiritual realm. Nagulat siya sa biglaang pag-unlad ng kanyang cultivation level, at pagkatapos ay sumugod siya sa kapangyarihan mula sa dantian ni Xiang Waking, na nawala ang kalahati sa isang iglap, at pagkatapos ay bumalik ang kalahati sa dantian ni Xiang Waking. Sa pagkakataong ito ay naunawaan niya na maaaring hiniram niya ang liwanag ni Xiang Waking, at ang malakas na enerhiya ngayon lamang ay ang kapangyarihang pumutok pagkatapos gumising ang mga ugat ng dugo ni Xiang Waking. Siyempre, kung hindi niya ginamit ang paraan ng yin at yang para magsanay ng dalawahang paglilinang kasama si Xiang Waking, hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking pakinabang. Sa madaling salita, ito ay isang win-win situation. Ang likas na bloodline ni Xiang Waking ay matagumpay na nagising, at naramdaman niya ito. Ang antas ng cultivation ni Xiang Waking ay pumasok din sa fusion realm, tumalo ng 2 magkasunod na antas. Bagamat tila hindi siya umunlad ng 3 antas, sa katunayan, si Xiang Waking ang higit na nakinabang dahil tumawid siya sa dakilang kaharian. Mula sa huling yugto ng Distraction Realm hanggang sa maagang yugto ng Fusion Realm, may bottleneck ng Great Realm sa pagitan, kaya ang pinakamalaking benepisyaryo ay si Xiang Waking. Sa sandaling ito, pareho silang nakalusot sa kanilang mga antas ng paglilinang. Nawala ang mga ugat ng dugo sa mukha at katawan ni Xiang Waking. Ito ay dahil nawala ang mga ugat pagkatapos ng paggising ng bloodline, o ang mga ugat ay orihinal na kapangyarihan ng blockade. Ngayong na-unlock na ni Xiang Waking ang nakablock na kapangyarihan, natural na itong mawawala. Upang maging tumpak, ang mga ugat ay naging kanyang kapangyarihan at nakaimbak sa kanyang katawan. Dahan-daang ibinaba ni Yang Yiyan si Xiang Waking at itinigil ang dual cultivation sa sandaling ito. Matapos silang dalawa ay makalusot, ang pinakamahalagang bagay ay ang patatagin ng larangan ng paglilinang. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit sa wakas ay pinatatag ni Yang Yiyan ang kanyang kaharian at nakapasok sa napakahusay na kaharian ng kaguluhan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang paningin ang puting jade na balat ni Xiang Waking. Matapos mawala ang mga ugat sa kanyang mukha, ang lumitaw sa paningin niyang ay isang mukha na hindi pag-aari ng isang diwata. Saglit, tulala siyang tumingin kay Xiang Waking, tumibok ang kanyang puso. Wala siyang ginawang masama noon para magising ang bloodline nito. Ngayong nakapagpahinga na siya, handa na siyang na magdota sa kanya. Sa sandaling ito, natapos na rin ni Xiang Waking ang kanyang pagsasanay at binuksan ang kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawa, nagkatitigan. Tumingin siyang kay Xiang Waking at nilunok ang kanyang laway. Namula si Xiang Waking nang makita niyang nakatitig sa kanya si Yang Yiyan, parang hinog na pulang mansanas na partikular na nakatutukso. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Yang at nagmamadaling lumapit. Sa pagkalkula ng oras, gumugol sina Yang Yiyan at Xiang Waking ng 1 buwan sa espasyo ng Chenkun Pot. Sa 1 buwan, ang likas na bloodline ni Xiang Waking ay nagising, at ang dalawa sa kanila ay lubos na napabuti ang kanilang paglilinang. Lumabas siya ng Chenkun Pot nang may kumpiyansa at naghanda na lumabas. Kahit na hindi niya matalo ang 5 Elements Beast sa pagkakataong ito, naniniwala si Yang Yiyan na sila ni Xiang Waking ay walang magiging problema sa pag-alis sa 5 Elements Beast kung sila ay magsanib puwersa. Lumitaw pa rin silang dalawa sa makitid na espasyo ng bundok at umakyat sa daanan, ngunit nagulat sila nang makarating sila sa pasukan ng kuweba. Kabanata 1999 na handa akong ibigay ang aking marka ng espiritu ng buhay. Nang si Yang Yiyan at Xiang Waking ay lumapit sa pasukan ng kuweba, nakaamoy sila ng madugong amoy mula sa malayo, at ang kanilang paningin ay hindi man maliwanag, na napaka-hindi makatwiran. Ito ay nakatayo sa katwiran. Na dapat may liwanag kapag papalapit sa pasukan ng kuweba, ngunit ito ay napakadilim.
Ang unang reaksyon ni Yang Yian ay hinaranggan ng Five Elements Beast ang pasukan ng kuweba. Gayunpaman, nang siya at si Xiang Waking ay lumapit, napagtanto nila na ang pasukan ng kuweba ay talagang hinaranggan ng Five Elements Beast, ngunit ang Five Elements Beast ay hinaranggan ito ng kanyang katawan. Tinitingnan ang ulo ng Five Elements Beast at ang isang paa sa harap na nakaklamp, nakalabas ang dila nito ng mahaba, tila namumungay ang mga mata, at duguan ang leeg, nakakatakot ang itsura. Ano? Tungkol sa kamahalan noong hinabol siya nito at si Xiang Waking. Ang Five Elements Beast ay isa na lamang patay na aso sa kanyang paningin. Siyempre, kahit hindi naman talaga patay, halos patay na. Sa pagtingin sa Five Elements Beast, sina Yang Yian at Xiang Waking ay natigilan sa una, at pagkatapos ay nagkatinginan. Takot na takot ang dalawa. Kinailangan nilang ihagi sa kanilang mga puso, buksan ang likas na dugo ni Xiang Waking, makipagsapalaran, at iba pa. Matapos magising sa wakas ang dugo ni Xiang Waking, tumaas din ng husto ang cultivation ni Yang. Ang dalawa ay puno ng kumpiyansa at naghanda na lumabas para makipaglaban sa Five Elements Beast. Sino ang nakakaalam na pagdating nila sa pasukan ng kuweba, nakita nila ang Five Elements Beast na naging ganito ang estado. Matapos matigilan si Yang Yian, tumingkayad siya sa makitid na daanan at tumawa ng malakas. Sumiksik si Xiang Waking sa tabi niya at tiningnan ang miserableng hitsura ng Five Elements Beast at hindi napigil ang matawa. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na ang maringal na Five Elements Beast na muntik na silang lumunin noon, at patuloy na nagsasabi na huhulihin niya sila at papakainin sila ng lason bilang Cain, ay magiging ganito ngayon. Wow, hahaha. Tumawa si Yang, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang Five Elements Beast. Walang duda na ang masamang halimaw na ito ay sumugod sa pasukan ng kuweba nang hinahabol siya at si Xiang Waking, at pagkatapos ay ikinapit ang kanyang ulo. Ang masamang hayop na ito ay hindi alam ang anumang mga kakayahan sa pagbabago, kaya ang kanyang ulo ay nakaklamp. Pero ang mga bato sa kabundukan dito ay malamig sa labas at mainit sa loob, na may contraction effect. Kapag lalo kang nagpupumiglas at lumalaban, mas liit ang mga bato. Isang himala na ang Five Elements Beast ay hindi pa nasakal hanggang mamatay. Sa pagkalkula ng oras, halos 20 araw na ang nakalipas mula noong tumalon sila ni Xiang Waking sa malaking butas na ito at lumabas. Ibig sabihin, mahigit 12 araw na ang Five Elements Beast na nakulong sa kuweba. Sa katunayan, ang Five Elements Beast ay halos nakulong sa kamatayan sa loob ng mahigit 20 araw. Ito ay semi-comatose na. Marahil ay narinig nito ang pagtawa ni Yang Yiu, at ang Five Elements Beast ay nagising mula sa koma. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang dalawang hamak na tao sa kanyang paningin. Sa sandaling ito, ang Five Elements Beast ay gustong umiyak ngunit walang luha. Ito ay tulad ng isang taong nalulunod na nakakita ng isang negel iligtas buhay na dayami. Tuwang-tuwa siya at nagsalita sa kanyang puso, ngunit marahil ito ay dahil sa kanyang pagkatao. Sanay na siya sa pagiging masungit. Nang makita sina Yang Yiu at Xiang Waking, ang Five Elements Beast ay napahamak sa trahedya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Humble na tao, tulungan mo ako kaagad. Hindi na kita guguluhin. Nasusuffocate ako. Tulungan mo ako dali. Tinawag siya ng Five Element Beast na isang hamak na tao at tinawag siyang hari sa lahat ng oras. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at minisyon, hindi ba sinabi mo na ikaw ang natatanging Five Elements Beast? Hindi mo ba kami gustong patayin? Di ba sabi mo gusto mo kaming hulihin at pakainin ng lason at gawing Cain? Isa kang mahusay na Five Elements King, ngunit nagmamakaawa ka sa aming dalawang hamak na tao. Gaano ito kamura? Sa tingin ko, mas mabuting kalimutan na lang. Buti na lang talaga maging ganito ka, hahaha. Nag-squat si Yang sa harap ng Five Elements Beast at tumawa ng mapanukso. Roar! Ang Five Elements Beast ay umungal sa galit nang marinig niya ang mapanuksong salita ni Yang Yiu, ngunit ang kanyang dagandong ngayon ay parang mahina at walang anumang kamahalan. Humble na tao, kakainin kita ng buhay, dagandong, gagawin ko. Ang Five Elements Beast ay galit na galit at umungal at nagmura na may pares ng malalaking mata na parang mga kampanang tanso. Gayunpaman, magdurusa siya sa pagkakataong ito. Bago niya matapos ang pagmumura, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamao at sinuntok siya sa mata. Bang, sinuntok ni Yang. Umuungol. Ikaw na hamak na tao, sinaktan mo ako. Ang Five Elements Beast ay umungal at nagmura. Bang, inisyon ni Yang Yiu at muling naghagis ng dalawang suntok, hehe, anong masama kung tamaan ka? Puputulan kita ngayon. Isa ka ng preso, at humihingi ka ng tulong sa akin ngunit patuloy mo pa rin akong tinatawag na hari. Hahayaan kitang maging hari. Bang. Habang nagsasalita si Yang, sunod-sunod niyang sinuntok ang Five Elements Beast sa ulo. Dagandong.
Pahihintulutan kang magpakitang gilas, ikaw ang magiging hari, bang bang bang. Danggol dagandong dagandong. Pahihintulutan kang magpakitang gilas, bang bang bang. Ungol, dagandong, dagandong. Ako. Sumuko na ako, itigil mo na ang pambubugbog sa akin, ikaw ang amo, itigil mo na ang pambubugbog sa akin. Sa wakas ay nagising ang Five Elements Beast sa ilalim ng pagpapahirap ni Yang, nakilala ang katotohanan, at nagsimulang humingi ng awa. Alam niya na si Yang Yiyo na ang hari ngayon, at siya, ang Five Elements Beast, ay isang bilanggo, na ang kanyang ulo ay nakadikit sa batong bundok at hindi makagalaw. Kahit na gusto niyang gamitin ang kanyang talento para harapin si Yang Yiyo, wala siyang paraan para gawin iyon. Kaya ang Five Elements Beast ay dumudugo sa kanyang puso, isang madugong aral. Pagkatapos niyang humingi ng awa na may umiiyak na boses, tumigil si Yang. Pagod din siya. Nakakapagod ding talunin ang mga tao, o hindi mga hayop, sa isang makitid na daanan. Hehe, huwag ka nang magpanggap. Tanong ni Yang Yiyo, nakatingin sa Five Elements Beast. Bagamat hindi alam ng Five Elements Beast kung ano ang pagpapanggap, naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pakikinig sa tono, at nagmamadaling sinabi ng mahina, hindi na ako magpapanggap, mangyaring iligtas ang aking buhay, boss. Tama, sira ulo mo, di ba? Hindi mo makilala ang sitwasyon. Tinatawag mo pa ang sarili mong hari sa harapan ko, humihingi ka ng away, alam mo ba iyon? Oo, nagkamali ako, mangyaring huwag mo akong patulan. Sa sandaling ito, ang Five Elements Beast ay wala ng anumang dignidad bilang ang Five Elements King, at naging masunurin tulad ng isang aso sa harap ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Xiang Waking sa kanyang likuran, asawa, hinarang ng masamang halimaw na ito ang ating paglabas at hindi rin tayo makakalabas. Ano ang dapat nating gawin? Ang salitang, asawa, ay natural na masamang lasa ni Yang, at tinawag siya ni Xiang Waking. Dahil babae niya si Yang, kaya niyang sabihin ang kahit ano. Oo, tulungan mo ako, nakulong ako ng ganito, at hindi ka makakalabas, tulungan mo ako. Lumiwanag ang mga mata ng Five Elements Beast at mabilis niyang sinunod ang sinabi ni Xiang Waking. Nakita ni Yang Yiyo ang ningning sa mga mata ng Five Elements Beast. Paanong hindi niya maiintindihan ang maliliit na pandaraya sa isipan ng masamang halimaw na ito? Kung talagang tinulungan niya ang Five Elements Beast mula sa gulo, nang ahas si Yang Yiyo na garantiya na ang unang gagawin ng masamang halimaw na ito pagkatapos nitong makawala sa gulo ay kainin siya at si Xiang Waking ng buhay. Ngunit kung hindi niya tinulungan ang Five Elements Beast na makaalis sa gulo, sila ni Xiang Waking ay talagang hindi makakalabas. Kailangan niyang tumulong, ngunit paano gagawin niyang ang isang negosyong malulugi? Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nagkaroon siya ng ideya. Ngumiti siya at sinasadyang sinabi kay Xiang Waking, huwag kang mag-alala, ginang. Ito ay isang maliit na problema. Puputulan ko ang halimaw na ito, at natural na makakalabas tayo. Kung tungkol sa pagtulong sa masamang hayop na ito, huwag mo na itong isipin. Kung tutulungan natin siya, papatayin niya tayo kapag nakatakas siya. Habang nagsasalita siya, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kamay, naghahanda na upang putulin ang Five Elements Beast. Ngunit sa sandaling ito, ang Five Elements Beast ay natakot hanggang sa mamatay, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng gusto at siya ay nagmamadaling nagsabi, Lolo, iligtas mo ang aking buhay. Ako ay hindi maglalakas loob na saktan ka, hindi ako manggahas, handa akong ibigay ang aking marka ng kaluluwa sa buhay at maging iyong bundok, mangyaring huwag mo akong patayin. Ngumiti si Yang Yiyo, hinihintay niya ang Five Elements Beast na sabihin ito. Sa katunayan, mula sa unang pagkakataon na nakita niya ang Five Elements Beast, naisip niya na ang Five Elements Beast ay mukhang napakakol, at naisip niya kung gaano kasarap magkaroon ng ganoong bundok, ngunit hindi niya inaasahan na ang Five Elements Beast ay napakalakas mula sa simula, kaya nasira ang pangarap ng isang bundok. Ngunit ang mga bagay ay hindi mahuhulaan. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng Diyos ng ganoong pagkakataon. Siya, alam din na hindi makatotohanan ang pilit na pagsupil sa Five Elements Beast. Ang pinakamahusay na paraan ay hayaan ang 5 elemento na ipakita ang marka ng kanilang sariling mga kaluluwa. Sa ganitong paraan, matatag nilang makokontrol ang Five Elements Beast. Kung maglakas loob siyang magkaroon ng anumang masamang pag-iisip, maaari niyang sirain ang kanyang sariling kaluluwa sa isang sandali. Kung ibibigay niya ang kanyang sariling kaluluwa, ito ay tulad ng pagbibigay ng kanyang buhay at kamatayan sa iba. Hehe, hindi ka tanga. Okay, ibigay mo ang sarili mong kaluluwa, at tutulungan kita pagdating ng panahon. Puno ng ngiti ang mukha ni Yang. Sa pag-iisip na magkaroon ng isang makapangyarihang Five Elements Beast bilang isang bundok, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Oo, ibibigay ko kaagad.
Ang Five Elements Beast ay mahinang tumugon, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang kumislap mula sa mga kilay nito. Isang miniature na bersyon ng Five Elements Beast, 3 pulgada lang ang haba, ang lumipad palabas, eksaktong kapareho ng orihinal, at lumipad patungo sa mga kilay ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, tinipon ni Yang Yiyan ang kaluluwa ng Five Elements Beast at kinumpirma na ito nga ang kaluluwa ng Five Elements Beast. Agad naman siyang tumawa ng malakas. Mula ngayon, kinokontrol niya ang buhay at kamatayan ng Five Elements Beast. Gayunpaman, hindi nakita ni Yang Yiyan sa kanyang matagumpay na pagtawa na ang isang sinag ng liwanag ay kumislap sa kaibuturan ng mga mata ng Five Elements Beast, at ang kanyang ekspresyon ay nanunuya din. Kabanata 1105 ng 5 elementong hayop ay nais lalamunan ang kanilang Panginoon. Hindi makita ni Yang Yiyo ang kakaiba sa mga mata ng Five Elements Beast. Siya ay nasa mabuting kalagayan matapos makuha ang marka ng natal spirit ng Five Elements Beast. Sumunod, nagsimula siyang mag-isip kung paano tutulungan ang Five Elements Beast na makatakas. Tulad ng sinabi ni Xiang Waking, kung hindi niya tinulungan ang Five Elements Beast na makatakas, hindi sila makakalabas ni Xiang Waking. Ngayong naging master na siya ng Five Elements Beast, natural na kailangan niyang humanap ng paraan. Ngunit kung paano tutulungan ang Five Elements Beast na makatakas ay talagang naging isang mahirap na problema ng ilang sandali. Ang kakaiba ay ang mga bato dito ay masyadong espesyal at hindi maaaring basagin ng malupit na puwersa, o masasabing walang paraan upang harapin ang mga bato kung ang lakas ay hindi umabot sa isang tiyak na antas. Kung ang lakas ay sapat na malakas, maaari itong natural na masira sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Sa anumang kaso, kailangan itong subukan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang mahusay na perpekto sa larangan ng distraction, at kasama si Xiang Waking sa larangan ng pagsasanib, ang pinagsamang lakas ng dalawa ay hindi maliit. Maghanda na gumamit ng malupit na puwersa upang subukang makita kung ang mga bato ay maaaring basagin. Hanggat mayroong isang maluwag na Five Elements Beast na makakatakas. Madam, subukan natin ito ng sabay-sabay. Tinawag niyang si Xiang Waking na, Madam, sa sobrang cheesy na paraan. Okay, asawa. Para kay Xiang Waking, na hindi pamilyar sa mundo, ang mag-asawa ay isang titulo lamang. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Anyway, kailangan niyang makinig kay Yang Yiyo ngayon. Pagkatapos ang dalawa sa kanila ay nagsagawa ng kanilang lakas ng sama-sama, nagpapapuwersa sa mga bato sa gilid ng ulo ng Five Elements Beast, at ang bawat isa sa kanila ay nag-activate ng kanilang tunay na enerhiya. Boom! Nayanig ang buong bundok sa sandaling ito. Ngunit mahirap para sa Five Elements Beast. Habang ginagamit ni Yang Yiyo at Xiang Waking ang kanilang lakas, yumanig ang bundok, ngunit hindi ito lumuwag. Sa halip, muling nagkontrata ang mga bato. Ang Five Elements Beast ay napasigaw sa sakit, umuungol. Ah! Lolo! Guro, tumigil ka na, nadudurog ang ulo ko. Ah! Huminto si Yang Yiyo sa pagmamadali. Hindi niya akalain na ang lakas ng contraction ng mga bato ay napakahirap harapin. Kahit kay Xiang Waking, wala silang magagawa. Sa halip, ang Five Elements Beast ay naklamp ng mas mahigpit. Sa isang sulyap, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa ulo ng Five Elements Beast, ngunit nadurog ito ng pag-urong muli ng Five Elements Beast. Si Yang Yiyo ay medyo walang magawa. Umuungol. Sobrang sakit. Patuloy na sumisigaw ang Five Elements Beast sa kabilang panig. Alam ni Yang Yiyo na hindi siya maaaring gumamit ng brute force. Kung tamaan niya ulit ang Five Elements Beast, ang bundok ay mamamatay, at ang ulo nito ay madudurog. Ano ang dapat kong gawin, asawa? Tingnan ang sugat sa ulo ng Five Elements Beast. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya kung siya ay duguan hanggang mamatay. Mahinang sabi ni Xiang Waking. Ngunit ang Five Elements Beast ay kinilig sa kanyang tenga. Oo, kung magpapatuloy ito, mamamatay siya kung hindi siya madudurog hanggang sa mamatay, at mamamatay siya kung siya ay duguan hanggang mamatay. Umiyak siya at sinabi, Guro, pakiusap, itigil muna ang pagdurugo para sa akin. Naisip ito ni Yang Yiyo at nakita niya ang malaking sugat sa ulo ng Five Elements Beast. Mukha talagang miserable, at umaagos ang dugo. Tumanggaw siya at sinabing, okay, tutulungan muna kitang gamutin ang mga sugat mo. Ang Five Elements Beast ay aktwal na nagkaroon ng mga pinsala sa ulo pagkatapos ng suntok, marahil mula sa nauna. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Yang Yiyan na ang pinakamabilis na gamot sa pagpapagaling ay hindi kasing ganda ng tubig ng buhay. Ngayon ang tubig ng buhay ay nagbago mula sa orihinal na 9 na patak sa 3 patak, ngunit ito ay naging lila. Ang dami ay mas kaunti, ngunit ang kalidad ay pinabuting. Mula sa pagdidilig ng mga sanga ng tinek sa isang higanteng puno, makikita na ang enerhiya ng lilang tubig ng buhay ay malayo sa maihahambing sa orihinal na berdeng tubig ng buhay. Mas malakas pa ang sigla. Sa isang pag-iisip, isang patak ng lilang tubig ng buhay ang lumitaw sa mga kamay.
Ngayon pagkatapos maubos ang tubig ng buhay, kailangan ng 9 na araw para makagawa ng pangalawang patak. Matapos maubos ang lahat ng 3 patak ng tubig ng buhay, aabutin ng 27 araw upang mapunan muli. Sa panahon ng Sa pagkakataong ito sa Chenkun Pot Space kasama si Xiang Walking, nilagyan na lamang niya ng laman ang isang patak na ginamit niya sa pagdidilig sa mga sanga ng tinik at ang isang patak na natikman niya. Sa oras na ito, mayroon pa ring 3 patak sa Lifestone sa Chenkun Pot Space. Si Yang Yian ay nagmamalasakit pa rin sa pattern ng oras ng tubig ng buhay na nauubos sa buhay. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pagpapagaling, ngunit sa kasamaang palad ay natagpuan niya na ang tubig ng buhay ay maaari lamang maglaro ng isang nakapagpapagaling na papel para sa sangkatauhan. Kung tungkol sa pagdidilig ng espiritual na gamot at iba pang katulad na mga halaman, ang tubig ng buhay ay may kamanghamanghang epekto. Hindi ko lang alam kung ang evolved purple water of life ay may epekto sa halimaw na halimaw, o kung ano ang epekto nito, ngunit ito ay dapat na higit pa sa sapat para sa pagpapagaling. Tama lang na nandito ang 5 Elements Beast para mag-eksperimento. Tumingin si Yang Yiu sa 5 Elements Beast at sinabing, buksan mo ang iyong bibig. Nakita ng 5 Elements Beast ang isang patak ng purple na tubig na lumulutang sa katawan ni Yang Yiu, at agad na naamoy ang kakaibang halimuyak na hindi niya kayang labanan. Nang makita ang patak ng lilang tubig na ito, gusto ng 5 Elements Beast na lamunin ito mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Parang isang patak ng mahiwagang lilang tubig. Matapos buksan ni Yang Yiu ang kanyang bibig, ang 5 Elements Beast ay hindi namamalayan na ibinuka ang kanyang bibig. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ipinadala ni Yang Yiu ang tubig ng buhay na may kulay lila na halo sa bibig ng 5 Elements Beast. Sa susunod na sandali ay tinitigan niya ang 5 Elements Beast, gustong makita kung ano ang magiging epekto ng evolved water of life sa Monster Beast. Umuungol. Matapos ang isang patak ng lilang tubig ng buhay ay lamunin ng 5 Elements Beast, isang kakaibang sigaw ang lumabas sa bibig ng 5 Elements Beast. May kakaibang naramdaman sina Yang Yian at Xiang Walking, tulad ng mahabang alulong na may halong sakit at ginhawa. Pagkatapos ay biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian, ngunit pagkatapos ay bumalik ito sa normal, at hindi niya maiwasang magpakita ng kagalakan, isang murang ngiti, tulad ng isang pulubi na nakahanap ng isang treasure house. Umuungol. Ang 5 Elements Beast ay umungal muli, at sa sandaling ito, ang katawan ng 5 Elements Beast ay sumabog sa isang makulay na halo, at ang hininga nito ay napukaw din ng gusto, na may nakakatakot na momentum na lumilitaw sa katawan nito. Sa mga mata ni Yang Yiu at Xiang Walking, ang sugat sa ulo ng 5 Elements Beast ay nakabawi sa bilis na nakikita ng mata. Dahil sa malakas na momentum, hindi sinasadyang umatras sina Yang Yiu at Xiang Walking. Ang momentum ng 5 Elements Beast ay patuloy na tumaas, at ang halo ng buong katawan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Hindi maiwasang mag-alala ni Xiang Walking at sinabing, asawa, ano ang pinakain mo sa kanya? Ang 5 Elements Beast ay tila nag-evolve, sa katunayan, ito ay masyadong malakas. Napangiti si Yang Yiu nang marinig niya ang mga salita ni Xiang Walking, at sinabing walang anumang pag-aalala, ang 5 Elements Beast ay talagang nag-evolve, ngunit huwag mag-alala, binigyan ko ang 5 Elements Beast ng magagandang bagay, hehe. Sa oras na ito, si Yang ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Ngunit mas nag-alala si Xiang Walking nang marinig niya ito, ang aking asawa, kahit na ang 5 Elements Beast ay nagbigay sa iyo ng kanyang natal soul mark, ayon sa teorya ay kinokontrol mo ang kanyang buhay at kamatayan, ngunit nabasa ko na sa mga class A ko noon na kung ang kaluluwa ng espiritong hayop ay masyadong malakas kaysa sa Panginoon, ito ay aatakehin ng espiritong hayop, ikaw. Naunawaan ni Yang Yian ang ibig sabihin ni Xiang Walking. Ito talaga ang sinabi niya. Ang pinakadirekta, magaspang at epektibong paraan upang masupol ang espiritong hayop ay ang kontrolin ang natal soul mark ng espiritong hayop. Kung ang espiritong hayop ay nang-ahas na labanan ang Panginoon, maaaring sirain ito ng Panginoon sa isang pag-iisip lamang. Ngunit mayroong isang caveat. Kapag ang natal soul ng spirit beast ay masyadong malakas kaysa sa sariling kaluluwa ng master, kung ang spirit beast ay may ibang isip, aatakehin nito ang master, at pagkatapos ay tiyak na mamamatay ang master, at ang pag-aalala ni Xiang Walking ay eksaktong ganito. Gayunpaman, ngumiti si Yang at sinabing, huwag kang mag-alala, binibini. Kahit na ang kaluluwa ng 5 Elements Beast ay 10 beses na mas malakas kaysa sa akin, isa lang siyang uod sa paningin ko. Kung maglakas loob ang 5 Elements Beast na mag-iba ang isip, tuturuan ko siya ng malalim na leksyon na mas masahol pa sa kamatayan, hehe. Ang mga salita ni Yang ay nagparamdam kay Xiang Walking ng buong kumpiyansa, ngunit si Xiang Walking ay nanginginig sa lahat, lalo na ang huling pagngisi ni Yang. Dahil narinig niya ang buong pagtitiwala ni Yang, hindi na nagsalita pa si Xiang Walking. Ang dalawa ay patuloy na tumingin sa 5 Elements Beast, at nakita na ang liwanag sa 5 Elements Beast ay kumikinang pa rin.
Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumunog ang isang boom mula sa Five Elements Beast. Boom! Umuungol. Sinundan ng mahaba at masayang dagandong. Sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yian at Xiang Waking na ang Five Elements Beast ay nag-evolve, at ito ay talagang malakas, na umaabot sa aura na katumbas ng Crossing Tribulation Period. Sa isang iglap, ang liwanag sa katawan ng Five Elements Beast ay agad na naging maliit na araw, sumasabog at nagniningning, kaya napapikit sina Yang Yian at Xiang Waking nang hindi sinasadya. Boom! Umuungol, waahaha, nakalabas na ako sa wakas, wow haha. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, ipinikit ni Yang Yiu at Xiang Waking ang kanilang mga mata, at narinig ang mapagmataas na pagtawa ng Five Elements Beast. Sa sumunod na sandali, binuksan ng dalawa ang kanilang mga mata at nalaman na nakatakas na ang Five Elements Beast. Bumukas ang pasukan ng kuweba, at mabilis na umakyat ang dalawa sa kuweba at pumunta sa labas. Pagkatapos ay narinig sa kanilang mga tainga ang labis na galit at malamig na boses ng Five Elements Beast, "Damhamak na tao, gusto kong makita kung paano kayo mamatay ngayon." Husband. Agad na kinabahan si Xiang Waking. Nangyari na ang pinakakinakabahan niya. Ang Five Elements Beast ay talagang hindi tumupad sa kanyang salita at gustong lumunin ang kanyang amo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.